Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2881-2900 Kabanata 2881 Natakot sa akin. Sa sandaling sumigaw si Gideon, sumugod ang mga kasama niyang mandirigma upang harangan ang dinadaanan ni Dr. Erebus. Nandoon sila para pigilan siya sa pagtalon at pagkolekta ng bulaklak. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng kanilang sariling enerhiya, handang lumaban. Sasalakayin nila kung susubukan ni Dr. Erebus na gumawa ng kahit ano. Tiningnan ni Gideon ang dilaw na bulaklak at nginisyan. Bawal mong kunin yan. Sa katunayan, bawal kang kumuha ng kahit ano rito. Bakit ganun? Tanong ni Dr. Erebus. Tumawa si Gideon at sumagot, hindi ko pa kayo nakikita noon, at masasabi ko na ang iba ay taga-Adron habang ang iba ay taga-Bayview. Makatuwiran na hindi mo alam ito, ngunit ito ang aking turf. Lahat ng bagay dito ay pag-aari ko, at hindi ka pinapayagang kumuha ng anuman. Oo, tama siya. This is our turf, sabi ng iba. Natawa si Dr. Erebus nang marinig iyon. Oh, Police, alam ko ang lahat tungkol sa lupang ito. Hindi ito pag-aari ng sinuman. Kalokohan yan. Ito ay matatagpuan malapit sa Jeredes, kaya ang kapirasong lupa na ito ay sa atin, sabi ni Gideon. Tama na yan. Ito ang teritoryo ng Jeredes, at ang bawat mamamayan sa bansa ay makapagpapatunay niyan, sabi ng iba pang mga lalaki na kasama ni Gideon. Ngumisi si Gideon. Eksakto. Bawat puno, bawat talam ng damo, bawat butil ng buhangin. Lahat ng bagay dito ay kay Jeredes, at kasama na ang mga mahiwagang halamang gamot doon. Si Dr. Erebus ay muling tumawa bilang tugon doon. My gosh, nakakatuwa ka. Akala mo ba wala talaga akong alam? Ang kapirasong lupang ito ay hindi pag-aari ng sinuman. Sa katunayan, ito ay may label na isang rank 3 na pinaghihigpitang lugar ng lahat ng apat na nakapaligid sa bansa. Agad na namula si Gideon matapos malantad ang kanyang mga kasinungalingan. Sa kabila ng pag-aapoy ng kanyang mukha, nagsisinungaling siya, anong pinagsasabi mo? Ano ang ibig sabihin ng rank 3 na restricted area? Ito ang teritoryo ni Jeredes. Kung pipilitin mong tawagin itong isang rank 3 restricted area, sabihin mo sa akin, ano ang kailangan para lagyan ng label ang isang lugar bilang isang rank 3 restricted area? Talagang alam ni Dr. Erebus ang lahat tungkol sa mga pagbabago sa mga patakaran pagkatapos mabago ang kapaligiran. Ngumisi siya at sumagot, para sa isang lugar na mabibigyan ng label na iyon, isang deity-level mutated beast ang dapat gumala doon. Tumanggaw si Gideon. Tama na yan. Ngayon, tumingin sa paligid. Mayroon bang anumang mga hayop sa antas ng Diyos? Ano ba, kahit na ang mga regular na hayop ay wala kahit saan, kaya paano ito magiging rank 3 na restricted area? Oo, invalid ang claim mo dahil walang halimaw sa paligid. Sige, ituro mo sa amin kung nasaan ang halimaw na antas ng pagka-Diyos. Tama na yan. Ipakita sa amin ang hayop, bakit hindi mo? Saka lang natin makikilala ang lugar na ito bilang isang rank 3 restricted area. Ang iba ay sumang-ayon. Walang paraan na aminin nila sa lugar ay isang rank 3 restricted area. Sa halip, maninindigan silang matatag at ituring ang lugar na iyon bilang lupain ni Jeredes. Ang tugon na iyon ay may katuturan. Ang mga bagay ay umunlad sa lawak na iyon, at wala nang babalikan pa. Dagdag pa, hindi nila hahayaang kunin ng iba ang mga mahiwagang halamang iyon. Ha, biglang tumawa si Levi. Ang tanging dahilan kung bakit wala ang halimaw dito ay dahil natatakot ito sa akin. Nakatago ito ngayon. Oh,
At marahil ay dapat mong malaman na tinakat ko ang 2 halimaw na antas ng Diyos na magtago, sabi ni Levi. Tama siya. Sa hangganan ng restricted area na iyon ay may isa pang restricted area. Nanginginig sa takot ang halimaw na ka-Diyos doon habang nakayuko sa sulok. Hindi ito makatakbo sa lahat. Ang 2 halimaw ay wala sa loob ng iisang restricted area, ngunit pareho silang nakita ni Levi. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya na mayroong 2. Ha, tama ba ang narinig ko? Hindi isa kundi 2 halimaw sa antas ng Diyos ang natatakot sa iyo. Ha ha ha, napatawa ang lahat sa sinabi ni Levi. Tumingin sila kay Levi na parang tulala. O mahal, napagtanto mo na maaari kong gawin ang parehong claim, tama. My gosh, napakasinungaling mo. Kahit na ang ama ni Gideon, ang Diyos, ay hindi maaaring takutin ang mga iyon na itago ang kanilang mga sarili, kaya walang paraan na magagawa mo ito. Natural, walang naniniwala sa sinabi ni Levi. Maging si Dr. Erebus ay nag-aalinlangan at inakala na nagsisinungaling si Levi para paalisan ang mga kabataan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2882. Kilala mo ba kung sino ang aking ama? Pagkatapos ng lahat, mahirap isipin na ang mga hayop sa antas ng Diyos ay maaaring matakot. Nakita ni Dr. Erebus ang 7 Diyos-Diyosan ng Sponia gamit ang kanyang sariling mga mata at alam kung gaano sila kalakas. Sa ilalim ng parehong mga kalagayan, posibleng mas malakas pa ang husay sa pakikipaglaban ng mga hayop. Hindi pinansin ni Gideon at ng iba si Levi. Sa halip, tumingin sila kay Dr. Erebus. So, sinasabi mo na walang ganoong kalakas na hayop sa lugar na ito. Pagkatapos, hindi ito isang rank 3 na pinaghihigpitang lugar. Ito ang teritoryo ng Jeredes. Umalis ka na. Kung maglakas loob kang hawakan ang anumang bagay mula rito, huwag mong sisihin sa pagiging walang awa. Mawala ngayon. Dahil napagpasyahan nilang ibulsa ang espesyal na halamang iyon, tiyak na ayaw nilang makialam si Levi at ang 2 pa. Ikaw. Sa sandaling iyon, si Dr. Erebus ay hindi nakapaglagay ng depensa. Inangkin ng marami sa kanila ang lugar na iyon. Dahil sa dami, hinanap niya ang mga salita. Nginitian ni Gideon si Levi at ang grupo nito. Bibilang ako hanggang 3. Magwala ka. Kung hindi, papatayin ka namin. 3. Pinutol siya ni Levi, kunin mo ang damo. Ano? Natigilan si Dr. Erebus at hindi makapaniwalang tumingin kay Levi. Ibig sabihin gusto niyang kunin ko ng pilit ang halamang gamot at umalis. Maging ang mga nasa kalaban panig ay natarante rin. Mayabang kaya, kukunin nila ng ganon-ganon lang. Dahil sa pag-aalanggan ni Dr. Erebus, nag-utos si Levi, wala akong pakialam kung sa kanila ba ito o hindi. Kunin mo na lang. Natahimik ang karamihan. Sobra na ito. Gusto nilang agawin ito kahit sa atin man ito o hindi. Oh, naiintindihan. Sabi ni Dr. Erebus. Gayunpaman, likas niyang sinulyapan si Gideon at ang iba pa. Simple lang ang mensahe niya. Ang mga taong ito ay hindi madaling harapin. Sige, kunin mo na. Ako mismo ang haharap sa mga brats na ito. Matari na sabi ni Levi. Sino ka sa tingin mo? Ang yabang kaya, angal ng isang lalaking nakatayo sa tabi ni Gideon. Sampal. Biglang sumulpat si Levi sa kanyang harapan at binigyan siya ng isang malakas na sampal sa kanyang mukha, na nagpalipad sa kanya. Napatulala ang iba. Napakalakas ng lalaking ito. Niwala siyang mabilis na enerhiya sa paligid niya. Sampal. Bago pa sila makapag-react, nahuli na sila ni Levi na walang tigil sa kanyang walang tigil na sampal. 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 Sampal sa mukha ng lahat ng mga taong iyon. Isa-isang pinalipad silang lahat. Wala sa kanila na enerhiya ang nakakatulong sa kanilang kalaban ay si Levi. Ang kailangan lang niyang gawin ay magiging mas mabilis kaysa sa kanila. Arg! Sa lalong madaling panahon, ang lahat sa paligid ni Gideon ay bumagsak, at lahat sila ay umaangal sa sakit. Natigilan si Gideon habang nakatitig sa kanyang mga kasama na namimilipit sa hapdi sa lupa. Napakahina, ngunit lahat sila ay walang takot at walang talo nang patayin ang 3 ligaw na lobo. Bakit kasing hina sila ng kuting bakit ang lalaking ito, bumagsak sa lupa sa isang sampal? Biglang sumulpat si Levi sa harapan niya at malamig na tinanong siya, sino ba ang hinihiling mong mawala?
Sino ang sinabi mong gusto mong patayin? Ako. Nauutol na sabi ni Gideon at hindi alam ang sasabihin. Sampal. Sinampal siya ni Levi sa mukha. Ang epekto ay natigilan kay Gideon. Ako. Baka sa mukha niya ang kawalan ng paniwala nang hawakan niya ang pisngi niya. Papatayin kita. Sa isang malakas na dagandong, sinugod ni Gideon si Levi. Sampal. 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 Gayunpaman, si Levi ay mas mabilis, pinalapag ang isang serye ng mga sampal sa kanyang mukha bago pa man siya makapaghampas. Walang oras para mag-react si Gideon, lalo pat saktan si Levi. Hinawakan ang mukha niyang duguan, hindi makapaniwalang nagtanong, "How dare you slap me? Alam mo ba kung sino ang tatay ko?" Nagtanong si Levi, "Sino ang iyong ama?" "Ang aking ama ay isang Diyos ng Jeredes. Anak ako ng isang Diyos, kaya ang paghampas sa akin ay katumbas ng paghampas sa isang Diyos." "Pagod ka na bang mabuhay?" Naluluha si Gideon. Bilang anak ng isang Diyos, hindi pa siya nakaranas ng gayong kahihiyan noon. Ngumisi si Levi. "Hindi ako makapaniwala na ginagamit mo ang iyong ama para takutin ang iba sa panahon ngayon." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2883. Hindi maabala. Matapos dumaan sa napakaraming henerasyon, ito ay palaging pareho. Kapag natalo na sila, lagi nilang sasabihin sa kanilang mga kalaban kung sino sila, at kaladkarin pa nila ang kanilang ama at lolo sa larawan. Ito ay palaging ang parehong mga taktika. Si Levi ay nagkakasakit at napapagod na marinig ang parehong bagay. Tiniis ng mga nasa lupa ang sakit sa kanilang mga mukha at sinigawan si Levi, "Tapos ka na. Walang makapagliligtas sa iyo ngayong nataman mo ang anak ng isang Diyos-Diyosan. Lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad. Kung sinuswerte ka, baka iligtas niya ang iyong buhay. Kapag narito na ang Diyos, walang makakapagligtas sa iyo." Hindi ka panipaniwala na naglakas loob pa rin silang kulitin si Levi nang mabugbog na sila ng husto. Mukhang naisip nila na natakot si Levi. Sumigaw ang lahat, "Kailangan mong tabyusan ang lahat ng mga sampal na ibinigay mo kay Gideon. Sampilan mo ang sarili mo ngayon." Gayunpaman, hindi mapakali si Levi sa kanila. Sa halip, binigyan niya si Gideon ng isa pang mahigpit na sampal, dahilan para mapasigaw ang huli sa matinding paghihirap. Hindi lang iyon ang bagay. Naramdaman ni Gideon ang naenerhiya sa kanya na lumiliit. Napakalakas ng mga sampal ni Levi. Para silang baha na bumagsak sa pintuan patungo sa direksyon ng enerhiya ni Gideon, dahilan para umalis ito sa kanyang katawan. "Maghintay ka lang at tingnan. Siguradong mamamatay ka," sigaw ng iba sa kanila. "Kumpol ng mga brats, sa tingin mo ba ililibre kita?" Nang malapit ng patayin ni Levi ang lahat, nakuha ni Dr. Erebus ang gintong mahiwagang gamot mula sa bangin. Sa oras na iyon, nagpasya siyang huminto doon at iligtas ang marami sa kanila. "Gumamit ako ng isang espesyal na paraan para mabunot ito para hindi mabawasan ang lakas ng gamot," exclaimed Dr. Erebus excitedly. "Sige na, tara na." Hindi na makapaghintay si Levi na humanap ng tahimik na lugar para subukan ni Forlivia ang mahiwagang gamot para makita nila kung mabisa ito. Tumango si Dr. Erebus. "Oo naman. Tara na." Sakto nang aalis na silang tatlo, si Gideon at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang sumigaw, "Huwag kayong pumunta kung may lakas kayo ng loob. Kapag nakarating na ang tatay ko, tiyak na mamamatay kayong lahat." "Oo, tama yan. Huwag kang umalis kung maglakas loob ka. Manatili ka sa kinaroroonan mo. Ipapaalam ko sa tatay ko ngayon." Kahit anong sigaw ni Gideon at ng kanyang mga tauhan, hindi nakita si Levi at iba pa at agad silang umalis. "Mabilis, magpadala ng signal para sa tulong. Bilisan mo," sigaw ni Gideon. Gumamit sila ng kakaibang paraan para makipag-ugnayan kay Jeredes at sinabi sa kanila ang nangyari. Kasabay nito, hiniling din nila ang ama ni Gideon na pumunta at suportahan sila. Bilang karagdagan, ipinaalam nila sa kanila na si Levi at iba pa ay tumakas. Pagtingin sa direksyon kung saan umalis ang tatlo, galit na umungol si Gideon, "Bumalik ka. Maghintay ka lang. Tumigil ka sa pagsigaw. Hindi na sila babalik. Hindi sila mangangahas na bumalik. Tama na yan. Sa palagay mo ba ay hindi sila naniniwala na ikaw ay anak ng isang Diyos? Ginagawa nila, pero tinamaan ka na nila,
kaya hindi na nila maibabalik ang mga bagay-bagay. Ang magagawa lang nila ay ipagpatuloy ang pag-arte. Sa totoo lang, takot sila sa Diyos. Ngayong nakuha na nila ang espesyal na halamang gamot at alam nilang hinahabol sila ng Diyos, syempre, tatakbo sila para dito. Sa tingin mo ba uupo sila at hihintayin ang Diyos na dumating at patayin sila? Arg! Hindi ako makapaniwala na hahayaan natin silang makatakas. May sumigaw. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Gideon. Huwag kang mag-alala. Ang mga kapangyarihan ng isang Diyos ay lampas sa ating imahinasyon. Hayaan silang tumakbo. Maaabutan sila ng Diyos nang wala sa oras. Ang daming duwag. Hindi ako makapaniwala na naisip ko na napakatapang nila at hindi natatakot sa Diyos. Dumura siya sa paghamak. Sa sandaling iyon, nakarating sa isang kastilyo sa Jeredes ang isang nakakagulat na balita. Ay hindi, ang anak ng isang Diyos-Diyosan, si Gideon, at ang kanyang mga tauhan ay napunta sa malalim sa rank 3 na restricted area. Nakipag-away sila sa isang tao at binugbog. Ang espesyal na damo ay inalis na rin sa kanila. Nagulat ang lahat, bakit sila pumapasok sa rank 3 restricted area? May mga halimaw na antas ng Diyos doon. Tama na yan. Anong kalokohan ito? Sumigaw ang ilang matataas na opisyal. Hindi. Nabanggit sa kanilang mensahe para sa tulong na nabigo ang pagtatasa para sa rank 3 na restricted area na ito. Walang ganoong mga hayop doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2884. Tanging takot kay Levi. Dahil si Gideon at ang iba pa ay hindi nakatagpo ng anumang panganib sa aspetong iyon pagkatapos na nasa loob ng mahabang panahon, hindi dapat magkaroon ng anumang mga hayop sa antas ng Diyos. Eksakto, ang mga halimaw na iyon ay makakagawa na ng kalituhan kung sila ay tunay na umiral. Alam nating lahat kung paano kumilos ang mga hayop sa iba pang mga pinaghihigpitang lugar. Matapos marinig ang mga pananalitang iyon, tumahimik ang matataas na opisyal ng Jeredes. Pero, nang sinubukan nilang magsalita, isang boses ang lumabas. Walang pero, ako na mismo ang magliligtas sa anak ko. Diyos. Isang matangkad na figure ang lumitaw. Ito ay ang ama ni Gideon, si Abner, na kasalukuyang isang Diyos. Sa presensya ng isang Diyos-Diyosan, lahat ay tumayo at ikaniling ang kanilang mga ulo ng may paggalang. Rank 3 restricted area, di ba? Pupunta ako dyan ngayon din. Sabi ni Abner at nawala agad. Hindi naiwasang mamangha ang lahat sa pambihirang kakayahan ng isang Diyos. Pagkaalis ni Levi at ng kanyang grupo sa restricted area ng rank 3, tila puno ng aktibidad sa lugar. Ang lahat ay bumalik sa orihinal nitong kalagayan, at ang mga hayop ay nagising din. Siyempre, iyon lang ang naramdaman ng kapaligiran. Walang aktwal na tumatakbo mula sa mga hayop dahil sila ay mga nilalang. Kahit na hindi na nakikita ang aura ni Levi, nagpasya silang manatiling nakatigil, baka sakaling mapansin niya ang mga ito at bumalik. Kung nangyari iyon, ito ay mabubuhay lamang ng kamatayan para sa kanila. Dahil dito, maingat na natiyak ng mga hayop na umalis na nga si Levi. Maliban sa dalawang deity level beast, mayroong libo-libo pang mga beast sa loob ng rank 3 na restricted area. Sa sandaling iyon, naging aktibo sila, ngunit patuloy nilang pinigilan ang lahat ng nangyayari sa isang minimum na antas, na nananatiling tahimik. Gayunpaman, ang bawat kilo na ginawa nila ay nakuha ni Levi. Sinadya niyang ilabas ang kanyang aura para linlanggan ang mga halimaw na iyon na isipin na nakaalis na siya sa lugar para maramdaman nilang ligtas na silang gumalaw muli. Matapos matiyak na ang aura ni Levi ay malayo, ang lahat ng mga hayop at iba pang hindi kilalang nilalang ay nagpatuloy sa kanilang mga aktibidad. Hindi pa tatawarin ng mga hayop ang sino mang madaling nagdulot ng kaguluhan sa kanilang lupain. Bukod kay Levi, wala silang ibang kinatatakutan. Ang paghahanap ng mga espesyal na halamang gamot sa kanilang lupain ay kasing ganda ng paghahanap ng kamatayan. Samantala, si Gideon at ang iba pa ay nagsimulang mabalisa habang naghihintay sila sa tabi ng bangin. Bakit wala pa ang Diyosa? Kung hindi siya magpapakita kaagad, matagal nang wala ang 3 taong iyon, at imposibleng maabutin sila. Nagpanik ang lahat. Noong una, nananatiling kalmado pa rin si Gideon. Gayunpaman, nagsimula na rin siyang mag-alala. Kung makakatakas si Levi at ang iba pa, hindi magiging madali ang pagsubaybay sa kanila.
Umaasa na lang siya na darating agad ang kanyang ama. Boom! Noon pa lang, nasinabayan pa ng dumadagandong na ingay, isang matangkad at maladyos na figure ang bumaba mula sa langit. Dumating si Abner na Diyos, na sinamahan ng isang pangkat ng mga mandirigma, na pawang mga tapat niyang tagasunod. Ama, sabay tawag ni Gideon. Lahat ay puri sa Diyos. Sabay-sabay na napaluhod ang iba at nagyaya. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Abner at sinimulan niyang tingnan ang kanyang paligid. Maya-maya pa, mahinahon niyang sinabi, parang wrong assessment talaga ang ginawa. Paano may uuri ang lugar na ito bilang isang Rango 3 restricted area? Wala man lang kahit anong deity level beast dito. Ang mga hayop dito, sa katunayan, ay napakahina kaya wala kayong problema sa pakikitungo sa kanila mismo. Sinabi niya iyon dahil ang mga hayop ay nakahiga pa rin at nag-iingat kahit na sila ay aktibo muli. Dahil dito, makikita lamang ni Abner ang aura ng mga mahihinang iyon, dahil ang mga mas malalakas na hayop ay mas mahusay na itago ang kanilang sarili, lalo na ang mga hayop na antas ng Diyos. Dahil ang mga hayop sa antas ng Diyos ay nag-iingat pa rin kay Levi, hindi sila nang ahas na gumawa ng tunog. Iyon din ang dahilan kung bakit walang nakita si Abner. Matapos pagmasdan ang paligid, itinoon niya ang kanyang tingin kay Gideon at sa iba pa. Hindi mo man lang kayang makitungo sa 3 tao. Napakawalang kwentang basura. Pare, inaamin ko na hindi ako kapares sa kanila. Ngunit wala silang paggalang sa mga Diyos-Diyosan. Wala rin silang respeto sa'yo. Sagot ni Gideon. Ano? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2885. Dalawang hayop sa antas ng Diyos. Nagulat si Abner nang marinig iyon. Ano? Hindi siya nagpigil kahit na sinabi mo sa kanya na Diyos ang tatay mo. Tama na yan. Mas lalo siyang umatake pagkatapos kong sabihin sa kanya ang lahat ng iyon. Kita mo, siya ang dahilan ng mga ito. Tinuro ni Gideon ang mga sugat sa kanyang mukha. Iminuwestra rin ng iba sa gang ang kanilang mga pinsala. Ayan na, siya ay namamatay ngayon. Nasaan siya ngayon? Nagalit si Abner nang marinig iyon dahil siya ang Diyos na kinatatakutan ni Jerides, hindi, na ang buong mundo. How dare he disrespect me? At saktan ang anak ko. Yung tipong humihiling na patayin siya. Doon sila pumunta, sagot ni Gideon habang nakaturo sa tamang direksyon. Susundan ko sila. Hindi ko hahayaang makatakas ang sino man dito. Napangiti si Gideon at ang iba pa nang marinig iyon. Oo, hindi na makakawala ang mga tanga sa pagkakataong ito. Mamamatay silang lahat. Gayunpaman, iyon ay nang biglang huminto si Abner. Nakatayo siya doon at parang nailang. Parang inis kanya ang paligid. Nagulat ang lahat nang makita ang pagbabagong iyon. Nakita ni Gideon na kakaiba rin iyon, kaya nagtanong siya, Tatay, may mali ba? Tumahimik si Abner para tumahimik ang lahat. Dagandong. Isang malakas na dagandong ang pumuno sa buong lugar sa sumunod na segundo. Ang nakakatakot na sound wave ay yumanig sa lahat. Marami ang nasugatan dahil ang dagandong na iyon ay hindi nila matiis. Iyan ay halimaw sa antas ng Diyos, sabi ng isa sa mga tauhan ni Abner. Oo, ganyan talaga, sang-ayon ng iba. Sinundan nila si Abner at nakipagsapalaran sa mga pinaghihigpitang lugar noon, kaya alam nila kung gaano kalakas ang isang halimaw sa ganoong antas. Naranasan namin ang parehong bagay na nararanasan namin ngayon. Walang pagkakamali sa aming mga hula. Ito ay isang rank 3 na restricted area, at mayroong isang deity level beast dito. Sabi ni Abner, na medyo nakumpirma na ang isang halimaw ng antas na iyon ay naruroon. Ano? Si Gideon at ang mahigit 100 ng kanyang mga tauhan ay natulala. Teka, so meron talagang deity level beast dito. Paano ito posible? Matagal na tayong nandito, bakit hanggang ngayon hindi pa natin nakikita? May mali ba? Nataranta pa ang mga lalaki ng makarinig pa sila ng mga dagandong. Ang nakita lang nila ay mas maraming mutated beast na nagpapakita. Sa likod ng mga hayop na iyon ay isang napakalaking oso na kasing laki ng bundok. Ang oso na iyon ay ang umuungal kanina, at ito ay isang halimaw na antas ng Diyos. Masyadong malakas ang aura na ipinalabas nito. Nang gumalaw ito, parang bumagsak ang bundok, at matindi ang stress na dulot nito. Biglang naging talas-talas ang paghinga ng lahat.
Pakiramdam ng kanilang katawan ay sesabog na sila. Iyon ang enerhiya sa loob ng kanilang katawan na namimilipit. Si Gideon at ang kanyang mga tauhan ay natakot sa kanilang kaibuturan. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang halimaw na napakalakas, at sila ay natakot na walang isip. Hindi rin masyadong maganda ang hitsura ng mga tauhan ni Abner. Nakipag-ugnayan na sila sa mga hayop sa antas ng Diyos, ngunit walang kasing lakas ng nakatayo sa harapan nila. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng isang bagay na napakalakas. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Abner. Pinandilatan niya ang oso at inutusan, lahat, manatiling kalmado. Pipigilan ko ang halimaw na iyon habang tumatakbo kayo. Ha? Hindi ka ba laban dito? Tanong ng mga tagasunod ni Abner. Ito ang pinakamalakas na hayop na nakita ko, at hindi ko ito matatalo. Buti na lang at hindi rin ako nito kayang patayin. Ang pinakamagandang opsyon ay itigil ko ito habang ang iba sa inyo ay atres. Okay, naiintindihan. Aalis kami kaagad. Walang nang ahas na magpakatanga pagkatapos malaman kung gaano kalakas ang halimaw na iyon. Mabilis silang naghanda at aalis na kaagad. Unti-unting umangat ang aura ng itim na oso kay Abner. Tereka, papatayin kita sa sandaling makuha ko ang aking banal na kasangkapan, ungol ni Abner. Hindi man lang siya tinakat ng oso. Sumiklab kaagad ang labanan. Maya-maya lang, isang malakas na tili ang bumaba mula sa langit. Pinaghiwalay nito ang mga ulap at pinatawag ang kidlat. Isa pang deity level beast ang ipinakita. Agad na nagliwanag sa takot ang mukha ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2886. Ipaliwanag ito. Si Gideon at ang 100 sa kanyang mga tauhan ay nataranta. Nagulat din ang mga nasasakupan ng Diyos. Higit sa lahat, si Abner, ang Diyos, ay natigilan din. Dalawang hayop sa antas ng Diyos. Sino ang nagsabing mali ang pagsusuri sa rank 3 na restricted area? Sino ang nagsabing hindi alam ang lugar na ito ay walang anumang hayop na antas ng Diyos, ngunit wala itong anumang hayop? Sino ang nagsabi ng lahat ng mga salitang iyon? Kung totoo ang mga salitang iyon, ano ang nakikita natin sa harap ng ating mga mata? Hindi lamang libu-libong mga mutated beast ang nakikita natin, ngunit ngayon ay kailangan din nating harapin ang dalawang hayop na antas ng deity. Ano ba ang nangyayari? Dahan-dahan ang lumingon si Abner kay Gideon at sa iba pa. Nagbigay sila ng maling impormasyon. Kaya naman tayo nasa gulo ngayon. Labis na nababalisa si Gideon. Hindi ito pwedeng tama. Wala talaga kaming nakasalubong na halimaw pagdating namin dito. Ang iba sa kanila ay nagsimulang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa katunayan, hindi sila nakatagpo ng anumang hayop bago iyon. Gayunpaman, walang maniniwala sa kanila sa puntong iyon. Hindi lang sila nagkamali tungkol sa walang nakitang halimaw, ngunit sa nangyari, marami sila. Hindi banggitin na mayroon ding dalawang halimaw na antas ng Diyos na naruroon. Hindi ito maaaring tama. Pwede ba? Napatigil si Gideon sa kanyang tanong dahil bigla niyang naalala ang sinabi ni Levi. Sinabi niya na mayroong dalawang hayop, at ang mga hayop ay natakot sa kanya. Kaya pala hindi sila nagpakita. Baka nagsisinungaling siya sa akin tungkol sa kanilang pagkatakot. Pero ngayon may dalawang deity level beast na naroroon, siguro alam niya ang tungkol dito. Parang mas makapangyarihan si Levi kaysa sa una naming inakala. Ginamit niya ang kanyang napakalaking kapangyarihan upang sugpuin ang mga hayop, maging ang pag-utos sa kanila. Hindi pa banggitin na naubos na niya ang aming mga potensyal na enerhiya sa isang sampal lamang. Kung hindi lang nag-aalala si Levi sa batang babaeng iyon, nailabas na niya ang kanyang kakilakilabot na katapangan. Noon lang niya napagtanto kung gaano kalakas si Levi. Baka mas makapangyarihan pa siya kaysa kay Ama, na isang Diyos. Hindi alintana kung mayroon siyang iniisip na enerhiya na pumapalibot sa kanya o wala, ang katotohanan ay, ang mga hayop ay talagang hindi ipinakita noong siya ay naririto. Sa sandaling umalis siya, gayunpaman, ang mga halimaw ay dumating sa mga pulutong. At mayroon pang ang dalawang hayop na antas ng Diyos. Tama siya sa sinabi niya. Ano man ang gustong paniwalaan ni Gideon, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang katotohanan kung ano iyon. Ngayon, naiintindihan ko na. Sa wakas ay naisip na niya ito. Nang sasabihin na sana niya sa iba,
lumitaw ang ibang hayop sa antas ng Diyos. Tinakpan ng halimaw ang buong kalangitan, na nakarating sa mga sinag ng araw na nakarating sa lupa. Biglang nagdilim ang langit. Ang hayop ay isang higanteng agila. Napakalaki ng katawan nito na itinuring na doble ang laki ng malaking itim na oso. Tila, ang agila ay lumipad patungo sa pinakamataas na saloobin upang malantad sa sinag ng radiation kapag ang mga haligi ng liwanag ay kumikinang sa panahon ng muling pagbabangon ng enerhiya. Iyon ay kung paano ito naging napakalaki at malakas. Sa katunayan, ito ay mas malakas kaysa sa malaking itim na oso. Sa madaling salita, tiyak na mas malakas ito kaysa kay Abner. Ang higanteng agila ang pinakamalakas na halimaw na nakita nila sa kanilang mga mata. Si Gideon ay natakot, gayunpaman, huli na para sa kanya para sabihin o gawin ang anumang bagay. Takot talaga sila kay Levi. Napahamak na tayo ngayon. Huli ko na alam ang katotohanan. Whoosh! Ang higanteng agila ay hindi nag-aksaya ng oras at nagsimulang ay pakpak ang malalaking pakpak nito. Ang mga pakpak nito ay napakalakas kaya ang lupa ay nagsimulang manginig bilang isang resulta. Kasabay nito, ang malaking itim na oso ay humahanggos din sa kanila. Gayon din ang iba pang mga hayop. Sa isang iglap, si Abner at ang iba pa ay napuno ng makapangyarihang mga hayop. Napuno ang hangin ng mga hiyaw ng dalamhati. Isa itong massacre, may dugong tumalsik kung saan-saan. Dumagundong ang lupa sa lugar. Walang awa na pinaghiwa-hiwalay ang mga katawan. Gayunpaman, wala sa mga ito ang sa mga hayop. Ito ay isang panig na labanan kung saan ang mga tao ay nagdurusa sa lahat ng pagkalugi. Walang katapusang pinaghiwa-hiwalay ang mga bangkay habang unti-unting nababawasan ang mga panaghoy ng paghihirap. Hindi nagtagal, tumahimik ang eksena. Ang dahilan ay wala nang natirang buhay. Maging si Abner na Diyos ay hindi katugma sa dalawang hayop na antas ng Diyos. Kung tutuusin, ang higanteng agila lamang ang madaling makapaglabas sa kanya, lalo pa na mayroong dalawa sa mga hayop na iyon. Thud! Bumagsak si Abner sa lupa. Pinaghiwalay siya ng higanteng agila at malaking itim na oso at mabilis na nilamon siya. Dahil ang laman at dugo ng mga hayop ay mahalaga sa mga tao, ito rin ang masasabi para sa isang tao sa antas ng pagka-Diyos kung saan sila ay mahalaga rin sa mga hayop. Sa huli, wala na si Abner. Nang makita iyon, napaluha si Gideon. Kung hindi dahil sa akin, wala sa kanila ang namatay dito. Ako ang dahilan kung bakit nagpunta si Father dito. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2887. Magandang bagay. Kahit gaano pa kalaki ang isang tropa na maaaring dalhin ng isang tao, halos imposibleng mapabagsak ang mga hayop na antas ng Diyos. Ang buong grupo ng mga tao mula sa Jeredes ay ganap na nalipol. Wala kahit isang bangkay ang naiwan sa pinangyarihan. Sa katunayan, ito ay isang kabuuang massacre. Bukod kay Levi, walang kinatatakutan ang mga hayop. Maaaring gawin at kunin ni Levi ang anumang gusto niya sa kanila, at wala silang magagawa para makaganti. Sa katunayan, maaari lamang silang matakot at magtago. Gayunpaman, hindi ito masasabi sa kaso ng iba. Dahil ang mga tao ay nagtipon ng 1,000 tropa at nagpunta doon sa pag-aakalang sila ang lahat ng iyon, natural lamang na kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mapagmataas na pag-iisip. Ang lahat sa Jeredes ay lubos na nataranta nang marinig ang balita. Lumalabas na hindi nila nasuri ng mali ang Rank 3 na restricted area. Ang lugar ay isang malapit na lugar. Napakadelikado na kahit ang mga Diyos ay mag-isip ng 3 beses bago pumasok. Hindi banggitin, ang lugar ay may higit sa isang hayop na antas ng Diyos. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Mula pa lamang sa pangyayaring iyon, si Jeredes ay nawalan ng isang Diyos at isang malaking bilang ng mga tropa. Ang masama pa nito, karamihan sa mga tropa ay mula sa mahuhusay na nakababatang henerasyon. Dahil ang Jeredes ay palaging isang mababang karaniwang bansa sa mga tuntunin ng lakas, iyon ay isang napakalaking dagok sa kanila. Nawasak ang bansa sa pagharap sa ganitong trahedya. Iyon ang pangalawang beses na bumagsak ang isang Diyos-Diyosan, at ito ang unang pagkakataon na ang mga hayop ay may pananagutan sa pagkamatay ng isang Diyos. Hindi nagtagal, kumalat na parang apoy ang balita, na ikinagulat ng lahat ng nakarinig nito. Tulad ng para sa higanteng agila,
Mula noon ay inuri ito bilang pinakamapanganib na hayop sa mundo. Gayunpaman, para kay Levi, hindi niya makikitang mapanganib ang agila. Para sa kanya, ang sawa na nakatagpo niya dati ay tiyak na mas malakas kaysa sa higanteng agila. Napakasama lang na walang nakakaalam tungkol sa pag-iral ng sawa. Sa halip, ang lahat ay labis na natakot sa higanteng agila. Maging si Zyperia ay sinusubaybayan ng mabuti ang sitwasyon. Malinaw, ang rank 3 na pinaghihigpitang lugar ay sumikat ng magdamag. Mula noon ay itinuring na ito bilang restricted area na walang pinapayagang pumasok. Matapos ang nangyari sa Diyos mula sa Geredes, nagsimulang magtaka ang kanilang mga tao kung ang Diyos, si Ichiro mula kay Erudia, ay pinatay na ba ng mga hayop sa halip na isang misteryosong tao kay Erudia. Sa pamamagitan ng linya ng loika na iyon, ang lahat ay tila nahulog sa lugar. Sa katunayan, ang teoryang iyon ay mas nakakumbinsi kaysa sa teorya tungkol sa Ecclesiastic Order at Esoteric Guild. Ito ay dahil sa Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild of Erudia ay hindi nagpakita kahit na pagkatapos ng isang serye ng matinding talakayan. Nag-udyok iyon sa mga tao sa Erudia na magkaroon ng mga pagdududa tungkol sa pagkakaroon ng mga nabanggit dahil walang nangyari sa huli. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimulang isipin ang lahat na si Ichiro ay nalipol ng mga hayop pagkatapos ng insidente sa Geredes. Marahil ay masyadong mataas sa klase ang mga halimaw na kasali kaya wala kaming nakita. Mabilis na kumalat ang teorya sa buong mundo. Sa una, kahit na walang Diyos si Erudia, maraming tao ang nag-iingat sa bansa dahil sa Ecclesiastic Order at Esoteric Guild. Sa katunayan, lahat ay natatakot sa kanila. Nagbago ang lahat simula nang gawin ang teorya. Ang ilan sa kanila ay may kalokohang nagpaplanong gumawa ng hakbang kay Erudia. Bukod kay Erudia, ang mga kaalyado nito at maging ang mga Defender of the Galaxy ay nakalista bilang posibleng mga target. May mga bulong-bulungan pa na nagsasabing may mga bansang nagsisikap na hulihin ang ilang mga malalakas na hayop at gamitin ang mga ito sa kanilang kalamangan. Kapag nagkaroon na sila ng ganap na kontrol sa mga hayop na may hahambing sa antas ng pagkadyos, patatagin na nila ang lahat ng aspeto ng kanilang mga bansa. Pagkatapos ng tanghali, binalak nilang salakayin ang mga bansang hindi nakinabang sa muling pagbabangon ng enerhiya. Nabalitaan pa si Zyperia na mahigpit na binabantayan si Zarain habang naghahanda sila sa pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ang Zyperia na ngayon ang pinakamakapangyarihang bansa sa ngayon. Hindi lang sila nagkaroon ng hanggang 1,000 deity level na manlalaban, ngunit mayroon din silang pinakamaraming elite na manlalaban. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanila na ilabas ang anumang bansa na gusto nila. Anuman, kailangan nilang suriin ang maraming mga kadahilanan kung bakit umatake dahil ang Zarain ay hindi isang ordinaryong bansa. Hindi nila nais na pumunta sa digmaan ng hindi handa. Walang inaasahan na ang pagkamatay ni Abner at ng kanyang anak ay magdudulot ng ganoong kapansin-pansing chain reaction. Samantala, dumating si Levi at ang dalawa pa sa isang lugar na tahimik. Ang sorpresa ay nakasulat sa buong mukha ni Dr. Erebus. Napamasdan na niyang mabuti ang gintong mahalaga sa paglalakbay. Haha, ito ay ilang magagandang bagay. Tumawa siya. Ano ito? May pag-asa ba? Naningkit ang mga mata ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2888. Walang nakatira. Ngumiti si Dr. Erebus at sumagot, pagkatapos pagmasdan ang mahalaga sa daan, alam ko na ang halamang ito ay panlaban sa isa sa mga lason. Mahigit 1 dekada na akong nagsasaliksik ng lason na ito, at wala pa akong nakitang materyal na makakalaban nito. Ang muling pagbabangon ng enerhiya ay totoong mangha, talaga. Nakahanap kami ng isang panlunas sa pamamagitan lamang ng pagpupulot ng isang random na mahalaga sa isang bangin. Sa tingin ko kung patuloy tayong maghahanap, mahahanap natin ang lahat ng mga antidotes na kailangan. Sa sandaling iyon, ganap na nating man-neutralize ang lason para sa kabutihan. Si Dr. Erebus ay nasa sabik at puno ng pag-asa. Nang marinig iyon, napangiti si Levi. Gayunpaman, biglang bumagsak ang kanyang ekspresyon at nanlabo ang kanyang mga mata. Kabuuang 87 antidotes iyon. Kailangan natin ng maraming swerte para mahanap silang lahat. Paano kung hindi tayo swerte? Hindi naman siguro tayo mapalad na makatagpo ng lahat ng 87 antidotes, hindi ba?
At saka, paano natin malalaman kung may panlunas sa lahat ng lason? Pagkatapos ng lahat, sinaliksik lamang ni Dr. Erebus ang ilan sa 87 lason. Ayos lang kung swertehin tayong makahanap ng ilang antidotes, pero paano naman ang iba pang lason? Baka mawalan pa tayo ng ilang antidotes dahil wala tayong alam sa mga ito. Higit pa rito, si Evie ay palaging nakasalansan laban sa kanya. Talaga bang mahahanap natin ang lahat ng 87 antidotes? Kaya ba talaga nilang in-neutralize ang lason? Parang hindi sigurado ang lahat sa sandaling iyon. Bagamat maliit ang mga pagkakataon, may pag-asa pa rin. Gusto kong hayaang kainin ni Evie ang halamang ito. Dahil ito ay banayad, dapat ay walang masyadong side effect. Matapos makuha ang pahintulot ni Levi, pinakain ni Dr. Erebus si Forlivia ng halaman. Walang tugon mula kay Forlivia matapos niya itong kainin. Si Dr. Erebus ay mukhang bigo nang makita iyon. Wala ba talaga itong epekto? Kasabay nito, ang ngiti ay bumalik sa mukha ni Levi at siya ay nagniningning sa tuwa dahil pakiramdam niya ay humihina ang lason. Kahit na ang epekto ay minimal, napansin niya ito gayunpaman. Masasabi niyang lalong bumuti si Forlivia. Hindi bababa sa ito ay gumagana. Ramdam na ramdam ko ang paglakas ng buhay niya. Mukhang gumagana ang mahiwagang gamot, kung tutuusin. Bagamat hindi ito panlunas sa partikular na lason na iyon, ang epekto ng mahiwagang gamot lamang ay napakahusay sa pagpapagaling niya. Paano kung makahanap tayo ng mas matibay na gamot sa mahiwagang gamot? Magagawa ba itong kumilos bilang isang antidote? Sa paghusga sa isang Evie, may posibilidad na gumana ito. Mukhang medyo praktikal din. Hindi iyon naisip ni Levi noon pa man. Dati, siya at si Dr. Erebus ay pinag-aralan sa paghahanap ng lahat ng 87 antidotes. Hindi nila kailanman naisip ang tungkol sa paghahanap ng isa o ilang mahiwagang gamot para labanan ang lason. Sa hitsura ng mga bagay ngayon, may pag-asa. Sa kasong iyon, dapat tayong magpatuloy sa paghahanap. Sa panahon ng paghahanap, nagpunta sina Levi at Dr. Sa kabila ng pag-uuri bilang mga restricted areas, lahat ng mga ito ay simpleng mga lugar na tinatahanan sa paningin ni Levi. Iyon ay dahil hindi alintana kung gaano kadelikado ang isang restricted area, ang presensya lamang ni Levi ay sapat na upang maitago ang mga mapanganib na nilalang na iyon. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na hamarang sa kanyang daraanan. Kaya naman, naging maayos ang kanilang mga ekspedisyon para makapasok sa lahat ng mga pinagbabawal na lugar at mga lugar na may mga mahiwagang halamang gamot. Kung ang isa pang makapangyarihang bansa o organisasyon ay magsasagawa ng katulad na ekspedisyon, kinakailangan nilang gumastos ng maraming pagsisikap at sundin para dito. Sa katunayan, ang isang manlalaban sa antas ng Diyos ay halos kailangan para sa isang ekspedisyon, at may pagkakataon na ang manlalaban ay maaaring mamatay pa dahil sa mga pagsubok na naruroon. Gayunpaman, si Levi ay maaaring maglakad papasok at palabas na parang pag-aari niya ang lugar. Bagamat nakakita sila ng maraming mahiwagang halamang gamot, hindi ito masyadong mapanganib. Wala sa kanila ang kasing husay ng gintong mahiwagang gamot na natagpuan nila sa unang pagkakataon. Maliwanag, hindi palaging nasa panig nila ang swerte. Magkagayunman, kailangan nilang patuloy na subukan. Gayunpaman, ang final malice ay medyo nangingibabaw. Nag-iinarte na naman ito sa kabila ng pagsisikap ni Levi na pinigilan ito. Bagaman matagumpay si Levi sa pagpigil nito muli, lumalala ang kalagayan ni Forlivia, at wala nang magagawa si Levi tungkol dito. Maaari lamang siyang umaasa na isang solusyon ay lilito sa kanilang mga mata ng mas maaga kaysa sa huli. Nang makita kung gaano kawalang pag-asa ang sitwasyon, napabuntong hininga si Dr. Erebus. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ng Digital God sa kanyang pagtatapos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2889. Mga benepisyo bago ang chivalry. Sa ngayon, ipinaalam ng Digital God kay Zyperia ang kanyang intensyon. Sa paggamit ng kanyang katayuan bilang anghel ng liwanag, hiniling niya kay Idre na ibunyag ang lahat ng paraan ng impormasyon tungkol sa final malice. Sa kabila ng kanyang paghingi ng tulong kay Zyperia, matatag ang paninindigan ng bansa. Dahil may kinalaman ito sa classified information ni Zyperia, wala silang intensyon na magbunyag ng anuman.
Sinabi pa nila sa Digital God na talikuran ang pag-iisip na iyon. Dahil humingi ng kanlungan si Idre mula sa Zypria, ibinigay nila ang lahat ng kanilang classified na impormasyon sa Zypria. Sa madaling salita, kinuha ni Zypria ang lahat ng mayroon si Idre. Kabilang sa mga bagay na kinuha ay ang final malice, na isang bagay na napakahirap makuha. Dahil dito, walang paraan na ibibigay ni Zypria ang lahat ng mga detalye. Imposible lang kahit na ang Digital God, ang anghel ng liwanag mismo, ay personal na humiling nito. Bale si Zypria ang unang nakilala sa kanya kasama si Dark Angel. Matapos ang Xperia na maging bansa sa mundo dahil sa pinakamalakas na enerhiya ng muling pagkabuhay, sinuportahan nila siya at si Dr. Erebus sa publiko. Sa pamamagitan nito, ipinakita nila ang kanilang pangingibabaw at husay sa mundo. Kasunod nito, idineklara nila ang Angel of Light at Erebus Angel bilang mga kilalang individual sa lupa. Sa makatuwid, ang lahat ng iba pang mga bansa ay dapat na hawakan sila sa pinakamataas na paggalang. Sa katotohanan, iginiit nila ang kanilang pangingibabaw sa buong mundo. Gusto nila ang buong mundo sa kanilang paanan, kumikilos lamang ayon sa kanilang kagustuhan. Sa madaling salita, ang dalawang individual na ito ay kanilang mga pawns lamang. Ang totoo, walang magagawa si Dr. Erebus o Digital God sa kanilang mga status. Kung may kakayahan ang Zypria na gawing may kaugnayan ang mga ito sa mata ng mundo, maaari ring alisin ng bansa ang kanilang mga status sa anumang oras na gusto nila. Kaya naman nairita si Zypria nang sinubukan ng Digital God na gamitin ang kanyang status para humiling ng classified information mula sa kanila. Anghel ng liwanag, talagang tutulungan ka namin sa ibang bagay. Gayunpaman, nakatali ang ating mga kamay pagdating sa classified information ng bansa. Bukod sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari, dapat mong simulan alang ang iyong sarili na mapalad na ikaw ay protektado at tinatrato ng maayos. Wala kang karangyaan na mag-alala tungkol sa iba. Kinikilala ka ng Zypria at ng mga ito bilang lumikha ng mga nilikha na muling pagbabangon ng enerhiya. Gayunpaman, maaaring hindi ganoon din ang nararamdaman ng iba. Kung nais mong magkaroon ng mapayapang buhay, iminumungkahi namin na manatili ka sa bansa at i-enjoy ang gaanong karaming oras na natitira sa iyong buhay. Hindi namin magagarantiya ang iyong kapakanan kung ang iyong mga hangarin ay hindi nakahanap sa amin, nakangising sabi ng kinatawan ni Zypria. Napansin agad ng Digital God ang sarcasm sa mga salitang iyon. Ang mensahe ng kinatawan ay malinaw at simple. Nais nilang magpasalamat sa Digital God sa ibinigay sa kanya. Dahil kaya nila siyang itaas, siguradong kalagkarin din nila siya pababa mula sa kanyang ivory tower. Tsaka, ayaw nilang gamitin ang status niya para makatulong sa iba. Malamig na ngumiti si Digital God. Hindi mo ba gustong malaman kung para kanino ko ito ginagawa? Alam na namin na ginagawa mo ito para sa Crown King ni Erodia, Levi. Ang lason na dumadaloy sa mga ugat ng kanyang anak ay final malice, tama ba ako? Prangkang sagot ng kinatawan. Well, since alam mo naman na, bakit ayaw mong tumulong nun? Kakampi kayo dati, no? Hindi mo ba siya tutulungan ngayong may problema ang anak niya? Tanong ng Digital God. Ha ha ha, tumawa ng malakas ang ilan sa mga kinatawan na naroroon. Oh, anghel ng liwanag, inuuna namin ang mga kaysa sa kabayanihan. Bulalas ng isa sa mga kinatawan. Ang Digital God ay nagpakawala rin ng tawa. Talagang masasabi ko, well, dahil pinoprotektahan ninyo si Idre, ginagawa ninyong kaaway si Mr. Garrison. Maghintay ka lang. Maya-maya, pupunta si Mr. Garrison sa Zypria para hanapin si Idre. Kapag nangyari iyon, mapapahamak si Zypria. Oh, napapahamak si Zypria. Sa tingin mo ba ay kaya niyang ibagsak ang isang buong bansa? Lalong naging mapangahas ang mga kinatawan ng bansa habang humahagalpak sa tawa. Malamig na sagot ng Digital God, ang sinabi ko ay totoo. Isang salita ng payo, mas mabuting putulin mo na ang relasyon ni Idre. Kung hindi, mapapahamak kayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2890. Pinoprotektahan si Idre. Alam ng Digital na Diyos na may ganap na katiyakan na si Levi ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan.
Naniniwala siyang si Levi ang nagligtas sa kanila mula sa napakalaking puyo ng tubig sa South Pole. Kung makakaligtas siya sa pagiging malapit sa lugar ng pagsabog ng super spiritual ley line, tiyak na mas malakas siya kaysa sa isang Diyos. Naabot ni Levi ang isang yugto na hindi maisip na mataas na walang bilang ng mga Diyos ang maaaring maihambing sa kanya. Ang katotohanang maaaring pilitin ni Forlivia na labanan ang mga epekto ng Final Malice ay nagpapatunay lamang sa puntong iyon ng higit pa. Sa pag-iisip na iyon, nagpatuloy ang Digital God, o baka pwede mong ibigay ang Idre kay Mr. Garrison. Sa ganitong paraan, may utang siyang pabor sa iyo. Maniwala ka sa akin, ito ang pinakamagandang resulta para sa Zyperia. Ha. Nagtawanan ang lahat sa lugar. Para sa kanila, ang mga salita ng Digital God ay walang iba kundi isang biro. Seryoso ba ang lalaking ito? Kami ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Mayroon tayong hindi mabilang na mga Diyos at pinakamahalagang bilang ng mga mandirigma sa bansa. Bakit namin ibibigay ang Idre kay Levi at hahalikan ang kanyang bilang? Hindi man lang Diyos si Levi. Ano ba, hindi man lang siya nakinabang sa mga enerhiya na muling pagkabuhay. Sa katunayan, hindi mahalaga kahit na siya ay isang bathala. Ang Zyperia ay may higit sa 10,000 mga Diyos, kaya bakit natin dadaanan ang lahat ng problemang ito para sa isang tulad ni Levi? Kailangan nating maging baliw para magawa ang ganoong bagay. Nawala ba sa isip ang Digital God o ano? Bakit may sasabihin siyang katangahan? Seryoso niyang iniisip na si Levi lang ang makakapagbanta sa kinabukasan ni Zyperia, at magkakaproblema tayo kung hindi natin putulin ang relasyon ni Idre. Bakit? Pupuntahan ba tayo ni Levi? Alam nating lahat kung ano ang kaya ni Levi. Siya ay walang iba kundi isang strategist ng militar sa panahon ng labanan laban sa Lab of Gods. Paano niya ipapasakop sa kanya ang Zyperia, isang bansang may libu-libong mga Diyos-Diyosan? Walang paraan na maaari pa siyang magdulot ng banta kay Zyperia. Nagtatawanan ang lahat na parang narinig lang nila ang pinaka-nakakatawang biro sa buhay. Ha. Isang manek na tawa ang biglang narinig, at si Titan Lord ay humakbang pasulong ilang sandali. Ibigay na lang daw natin kay Levi ang Idre. Anong biro? Anong biro? Sabi niya sabay ngisi. Pagkatapos ay tinitigan niya ang Digital God sa mata habang nagpatuloy, naging isa na sa atin si Idre mula nang kumampi sila sa atin. Ang sinumang maglalakas loob na maglagay ng isang daliri sa kanila ay magbubunsod sa lahat ng Zyperia at ng mga Diyos na sumusuporta sa atin. Sa madaling salita, ang Idre ay may libu-libong Diyos na nagpoprotekta sa kanila, kaya kailangan mong dumaan sa kanila kung gusto mo ang angkan. Umalangaw-ngaw sa malayo ang malakas na boses ni Titan Lord. Pakiramdam niya ay ipinapahayag niya sa mundo na ang Idre ay pag-aari ni Zyperia, at ang sinumang manggahas na sumunod sa kanila ay mamamatay. Lalong naging mahihiyain si Idre matapos marinig iyon. Sila ay naging tiwala at mayabang na talagang tinanggap nila ang kanilang mga kaaway na susundan sila. Nagulat si Digital God sa matigas ang ulo at mayabang na ugali ni Zyperia. Kaya, determinado silang protektahan ang Idre hanggang sa huli, ha? Hey, napakahusay. Ginagawa nila ito dahil sa tingin nila ay mahina si Mr. Garrison. Ayos lang yan. Maghintay ka lang. Darating siya para sa inyong lahat sooner or later. Sabihin mo, ang daming kaaway ni Idre. Sa katunayan, pinakapitong grupo sa kanila ang dumating upang patayin sila sa nakalipas na 3 araw. Marahil ay marami pa dyan na hindi natatakot sa kapangyarihan ni Zyperia, kaya kailangang pumila si Levi. Siya ang pinakamahina sa kanilang lahat, kaya bakit ko ibibigay ang gusto niya? Tandaan, ginagalang ka lamang dahil nakikita ka namin bilang isang pinahahalagahang panauhin. Kung hindi, wala kang halaga sa amin. Alamin ang iyong lugar. Diretsahang dagdag ni Titan Lord na may masamang tingin sa mukha. Nako, maghintay na lang kayo. Isang araw, durugan kayong lahat ni Mr. Garrison sa ilalim ng kanyang mga paa. Sagot ng Digital God na may kasamang panunuya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2871. Ang Imperial Family ng Raysonia. Ha. Muling nagtawanan ang lahat. Kung mas seryoso ang Digital God, mas nakakatawa ang kanyang pahayag. Damn, hindi ko kayang seryosohin ang lalaking ito.
Maiintindihan ko kung pinagbantaan niya kami sa isang taong talagang kinatatakutan namin, pero si Levi. Halika, ngayon na. At saka, walang takot si Zyperia sa sinuman. Kahit na ang mga bansang kasing kapangyarihan ng Zarain ay hindi nagbabanta sa atin, kaya sino si Levi para hamanin tayo? Ito ba ay sinadya upang maging ****king joke? Kaya lang, iniwan ng Digital God si Zyperia na pinagtatawanan siya ng lahat. Ang mga pinuno ng Idre ay humakbang pasulong at sinabi sa Titan Lord, mula rito, maglilingkod tayo sa Zyperia ng buong buhay. Oo, gagawin namin ang lahat para matulungan ang Zyperia. Nagsaliksik kami ng ilang sinaunang sining, at maaari naming pagbutihin ang pagsipsip ng enerhiya ng katawan ng tao. Papayagan tayo nitong lumikha ng higit pang mga Diyos-Diyosan. Nag-iba ang tingin ng lahat ng marinig ang inaalok ni Idre. Isang paraan upang makabuo ng higit pang mga Diyos. Mababaliw ang buong mundo kapag may nabalitaan tungkol dito. Napakakaunting mga Diyos ang umiiral ngayon. Ang mga bansa tulad ng Sponia at Geredes ay mayroon lamang 1 dosina o higit pa. Ang sino mang maaaring gumawa ng higit pang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng iba ay magagawang baguhin ang kapalaran ng paraan ng mundo. Ito ay sapat na baliw upang makabuo ng isang Diyos, pabayaan ang daan-daan o kahit libo-libo sa kanila. Isipin kung gaano kabaliw ang mga bagay kung malalaman ito ng mga bansang walang mga Diyos tulad ni Erudia at Zarain. Maaaring mayroon tayong 10,000 Diyos, ngunit natagpuan ng alok na ito. Para makalimot tayo, ang Idre ay isang posibleng mangyari sa Zyperia, kaya dapat nating protektahan ang lahat ng bagay. Upang magpadala ng babala sa mundo, ang mga deity ng Zyperia ay nagkusa na patayin ang lahat ng mga kaaway ni Idre na sumunod sa kanila. Habang lumalakas ang Zyperia, mas maraming puwersa ang nagsimulang makipag-alyansa sa kanila. Ang ilan sa kanila ay mga Diyos na walang mapupuntahan. 37 deities ang sumama sa Zyperia sa kalahating araw lang. Ang mga deity na iyon ay nag-iisang lobo na hindi kabilang sa anumang paksayon, ngunit nagpasya silang sumama sa Zyperia pagkatapos makita kung gaano kalakas ang bansa. Hindi nagtagal bago natanggap ni Dr. Erebus ang update mula sa Digital God. Mr. Garrison, desidido ang Zyperia na protektahan ang Idre. Hindi nila isusuko ang angkan o ang data sa lason na ito. Kumbaga, top secret nila yon. Pinatay pa nila ang lahat ng 17 sa kanilang mga kaaway na pumunta doon upang maghayganti. Ito ay sinadya upang maging isang babala sa mundo na walang sino mang pinapayagang maglagay ng isang daliri kay Idre. Ito ay hindi isang malaking pakikitungo, bagaman hindi namin makukuha ang impormasyon ng lason na ito, pero okay lang. Makukuha namin ang lahat ng data na iyon pagkatapos naming suriin ang lason mismo. Ang mga eksperto mula sa Zarain at Shield ay nagsasaliksik dito ng husto. Sa sapat na oras, sigurado akong malalaman nila ito. Sinabi ni Dr. Erebus kay Levi ang lahat ng matapat. Sige, naiintindihan ko. Totoo na hindi ito makakaapekto sa atin ng labis. Ito ay magpapanatiling buhay lamang sa kanila ng kaunting panahon. Alam kong gustong protektahan sila ni Zyperia. Ang iyong mga Dark Angel ay walang iba kundi mga sangla kay Zyperia. Oo, alam ko. Well, hindi naman mahalaga. Kung hindi natin masusundan ng diretso si Idre, iiwan na lang natin silang pansamantala. Maaari kong kunin ang kanilang buhay anumang oras na gusto ko, at walang makakapigil sa akin. Confident na sabi ni Levi. So, magpapatuloy pa ba tayo sa paghahanap? Tanong ni Dr. Erebus. Puntahan natin ang imperial na pamilya sa Raysonia. Ha? Ang imperial na pamilya. Ano ang posibleng gawin nila? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2872. Ang Poison Handbook. Nalaman ng aking mga tauhan na ang imperial na pamilya kay Raysonia ay nagtatago ng isang matagal nang nawawalang Poison Handbook. Naglalaman ito ng talaan ng lahat ng lason sa mundo. Ang handbook ay talagang pag-aari ni Erudia, ngunit ito ay misteryosong nawala sa isang punto. Sinong mag-aakalang mapupunta ito sa mga kamay ng Raysonian Imperial Family, Nagliwanag ang mga mata ni Dr. Erebus matapos marinig iyon. Ano, meron bang ganyan? Isang libro tungkol sa lahat ng mga lason na umiiral.
Iyan ay lubos na magpapalaki sa ating mga pagkakataong gamutin si Evie, tama ba? Naniniwala ako. Ang Poison Handbook ay isang bagay na gustong makuha ng aking subordinate, Venom Fiend, sa kanyang mga kamay. Maaari mo ring sabihin na ito ang kanyang pangunahing layunin sa buhay. Hinahanap niya ito sa loob ng maraming taon, ngunit walang resulta. Maswerte tayo sa pagkakataong ito. Ang imperial na palasyo ng Raysol niya ay nagkaroon ng mga pinsala mula sa muling pagkabuhay ng enerhiya, at inihayag nito ang lokasyon ng Poison Handbook na resulta. Kung talagang umiiral ang Poison Handbook, dapat itong maglaman ng impormasyon kung paano gamutin ang pagkalason. Ito ay talagang nangangako. Si Dr. Erebus ay nasa sabik din. Hindi lamang ang kanyang pangunahing layunin na pagalingin si Forlivia, ngunit mayroon din siyang malakas na motibasyon upang maalis ang lason. Matapos suriin ang kalagayan ng kanyang anak, inilagay ni Levi ang kanyang katawan sa isang estado ng suspendido na animation upang sugpuin ang pagkalat ng lason hanggat maaari. Matapos gawin ang lahat ng organisasyon paghahanda, nagtungo silang tatlo sa Raysol niya. Katulad ng ibang bansa, nakaranas din ng 1 toneladang pagbabago dahil sa muling pagkabuhay ng Rayson na enerhiya. Napansin ni Levi na ang bansa ay lumaki ng malaki, at ang mahinang enerhiya na nakapalibot sa lupain ay nagbigay dito ng isang makalangit na anyo. Gayunpaman, karamihan sa mga lugar sa baybayin na nakapalibot sa Raysol niya ay tinatakan at binansagan bilang mga pinaghihigpitang lugar. Ang karagatan ay malamang na naglalaman ng maraming mutated sea creature, kaya ang paggalugad sa tubig ay napakahirap. Si Raysol niya ay siguradong malaki ang pinagbago. Bulalas ni Levi nang masulyapan ang paligid. Dahil napakaliit ng Raysol niya, hindi nila naiwasan ang mga epekto ng muling pagkabuhay ng enerhiya. Karamihan sa mga tao nito ay nalantad sa radiation ng mandirigma na enerhiya, kaya mayroon silang 1 toneladang makapangyarihang ma at mga diyosa. Tinatansya ng ilang tao na mayroong halos 100 o higit pa. Nakangiting sagot ni Dr. Erebus. Ngumisi si Levi. Marami talaga yan. Sinong mag-aakala na ang isang maliit na bansa na tulad nito ay makikinabang dito, Tinamaan ng buong lakas ng muling pagbabangon ng enerhiya. Ayon sa mga paunang pagsusuri, ang Raysol niya ay kasalukuyang nasa ika-11 sa buong mundo. Sinabi ni Dr. Erebus. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga Diyos ang mayroon sila. Papatayin ko ang sino mang hamarang sa akin, mahinahong sagot ni Levi. Hindi nagtagal ay nakarating silang tatlo sa kalye ng Raysol niya. Upang maiwasan ang hindi gulo, nagsuot ng disguise sina Levi at Dr. Erebus para hindi sila madaling makilala ng mga tao. Dahil sa pagkakakilanlan ni Dr. Erebus bilang Erebus Angel, na tinitingala ng lahat, magiging napakadali para sa mga tao na makilala siya nang walang pagbabalat kayo. Ang mga kalye ng Raysol niya ay mataong sa toneladang tao, na bumubuo ng malaking kaibahan sa dati. Karamihan sa mga mamamayan ay nangangalakal ng balat ng hayop at bahagi ng katawan sa palengke. Narinig mo ba? Narito na ang mga tao mula sa The Cardinal Hall sa Erudia. Oo, alam ko yon. Nandito sila para humingi ng tulong sa Raysonian deities para gamutin ang pagkalason ng anak ni Levi, tama ba? Pinag-uusapan ito ng lahat ng tao sa bansa. Nagpunta sila sa Zyperia para humingi ng tulong noong una, ngunit tinanggihan sila ni Zyperia sa kabila ng pagiging kaalyado nila noong nakaraan. Kaya wala silang choice kundi pumunta sa atin. Alam ko naman, di ba? Hindi sila kailanman tutulungan ni Zyperia, lalo na hindi determinado silang protektahan si Idre. Eksakto. Narinig kong lumuhad silang lahat para humingi ng tulong sa ating mga Diyos-Diyosan. Sa palagay ko ay dapat pumunta si Levi dito at magmakaawa sa kanila sa kanyang mga tuhod mismo. Tama na yan. Kailangan niyang bayaran ang ginawa niya rito sa Raysol niya noon. Nagbago ang mga mukha ni Levi at Dr. Erebus nang marinig iyon. Kaya, hindi pinakinggan ni Zoe at ng iba pa ang aming payo. Lumabas sila para humingi ng tulong sa mga Diyos-Diyosan. Walang magagawa ang mga Diyos na iyon. Napabuntong hininga si Dr. Erebus sa isiping iyon. Sa ngayon, tumutok na lang tayo sa paghahanap sa kanila. Malamig na sabi ni Levi. Hindi ko hahayaang lumuhad si Zoe at ang iba para kay Raysol niya. Ito ay isang bagay ng karangalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 2873. Black Dragon Hall. Saan ko makikita ang mga Erudian na pinag-uusapan ninyo? Gusto kong puntahan. Tanong ni Levi sa isa sa mga naglalakad. Nasa Black Dragon Hall sila. May 4 na Diyos doon, kaya masasabi kong pinili nila ang tamang lugar na pupuntahan. Nang marinig iyon, agad siyang nagtungo sa Black Dragon Hall kasama si Dr. Erebus. Ang Black Dragon Hall ay ang punong tanggapan ng Black Dragon Clan sa Raysonia. Ang angkan ay may tonelada ng mga piling mandirigma sa simula, at 4 sa kanila ay naging mga Diyos-Diyosan pagkatapos na palakasin ang mga sumusunod na muling pagbabangon ng enerhiya. Ang mga mandirigma ng iba't ibang uri din, ay lumitaw sa buong bansa. Samantala, si Zoe at ang iba ay nakaluhod sa katahimikan sa labas ng Black Dragon Hall. Nagdala sila ng maraming tao, kabilang ang mga tagapagturo ni Forlivia pati na rin ang mga kamag-anak ni Zoe, Levi, at ang mga pamilyang Lopez at Black. Dahil sa isang dead end sa Zyperia, itinoon nila ang kanilang paningin sa Raysonia. Alam nilang hinding-hindi papayag si Zyperia na tulungan sila dahil sa mga salungatan ng interes, kaya umaasa lang sila na dadamay sa kanila ang mga Raysonian deities. Malamang nasasang-ayon si Raysonia na magbigay ng tulong sa kanila, ngunit ito ay dumating sa halaga ng kanilang kahihiyan tulad ng pagluhod. Gayunpaman, handa silang tiisin ang anumang uri ng kahihiyan upang mailigtas si Forlivia. Hanggat ang mga Raysonian deities ay handang tumulong sa kanila, gagawin nila ang anumang hiling nila. Halos kalahating araw na silang nakaluhod sa labas ng gusali, ngunit hindi nila ito pinansin dahil naniniwala sila na ito ay para sa kapakanan ng mga Diyos-Diyosan. Handa silang gawin ang anumang bagay kung ang ibig sabihin nito ay gamutin ang pagkalason ni Forlivia. Determinado pa rin ang mga mukha ni Zoe at ng iba pa kahit walang umasikaso sa kanila pagkatapos ng mahabang pagluhod. Tumanggi silang sumuko hanggang sa makatanggap sila ng tugon mula sa mga tao sa loob ng Black Dragon Hall. Tuwang-tuwa ang mga Raysonians na nakasaksi sa nangyaring makilala nila. Di ba ang mga mentor ni Forlivia? Ang mga taong ito ay dating kilala sa buong mundo at puno ng kaluwalhatian, ngunit ngayon ay lumuluhod na sila rito at nagmamakaawa sa ating mga Diyos na tulungan sila. Ha! Ito ay kasiya siyang panoorin. Ang mga tao ng Raysonia ay palaging pinangarap na malampasan si Erudia sa lahat ng paraan at durugan sila sa ilalim ng kanilang mga takong. Ang misyon na iyon ay naipasa sa bawat henerasyon sa Raysonia. Sa katunayan, ito ang kanilang pangunahing pinagmumulan ng paggayak para sa lahat ng kanilang ginawa. Gayunpaman, ang katotohanan ay madalas na nakakabigo, at sila ay nauwi sa matinding pagsupil ni Erudia. Nang malaya na ang mga kuko ni Erudia dahil ang bansa ay walang mga Diyos-Diyosan, si Raysonia ay nakapagranggo ng pang-11 sa mundo. Dahil sa wakas ay dumating na ang pagkakataong makabalik sa Erudia, nagsimula silang magplano kung paano nila aalipinin ang buong Erudia. Agad na isinagawa ni Ichiro ang operasyon, ngunit siya ay napatay. Hindi sigurado sa nangyari sa kanya, iniimbestigahan pa rin ng mga taga-Raysonia ang kaso. Habang ipinakita ni Zoe at ng iba pa ang kanilang sarili, nagpa siya ang mga Raysonian na hiyain sila hanggat maaari. Bam! Biglang bumukas ang pinto sa Black Dragon Hall, at may ilang taong lumabas para makita sila. Walang lumabas kahit matagal na kaming nakaluhod dito. Nangangahulugan ba ito sa wakas ay may pag-asa na tayo? Sa pag-iisip na iyon, si Zoe at ang iba pa ay tumingin sa kanila ng may pagtataka at pagkaluwag. Sabi ni Master tutulungan niya kayong lahat ng paggamot sa lason na iyon. Sabi ng tao sa matatas na Erudian. Ano ang kailangan nating gawin? Papayag kami sa alinman sa kanyang mga kondisyon. Nag-aalalang tanong ni Celia. Handa silang magbayad ng anumang halaga upang mailigtas ang buhay ni Forlivia. Well, depende yan sa level of sincerity mo. Sabi ng lalaki na may nakakatakot ng ngiti. Tatanggapin namin ang anumang kondisyon na mayroon siya. Sigaw nila. Napakagaling, kung gayon. Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Kailangan mo munang humingi ng tulong sa mga taga-Raysonia bago lumapit sa ating mga Diyos-Diyosan. Nais kong yumukod kayong lahat sa bawat isa sa ating mga mamamayan. Ang numero. Sa ilang beses na yumuko ay ang dami ng tao dito sa Raysonia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2874.
Yumuko ng libo-libong beses. Maririnig ang mga malalakas na paghinga sa mga mamamayang Raysonian na nanonood mula sa malayo. Mayroong higit sa 10,000 tao sa Raysonia, at ang bilang na iyon ay tumataas pa rin sa paglipas ng panahon. Si Zoe at ang iba ay kailangang yumuko ng 10,000 beses, at ito ay simula pa lamang ng kanilang kahihiyan. Ito ay malinaw na ang Raysonians ay nananakot sa kanila sa matinding antas. Nang mapansin ng lalaki ang ilang mga alagang hayop sa di kalayuan, idinagdag ng lalaki, ang mga hayop na ito ay bahagi rin ng Raysonia, kaya dapat kang yumuko sa kanila. Ano? Ito ay katawa-tawa. Hindi lang tayo dapat yumukod sa mga taga-Raysonia, kundi pati na rin sa mga hayop sa bansa. Ang mga taong ito ay malinaw na lumalampas dito. Of course, you guys have every right to not do so. Katulad ng sinabi ko, kung nakatanggap ka ng tulong mula sa ating mga Diyos ay nakasalalay sa iyong katapatan. Kailangan mo munang makuha ang pag-aproba ng ating mga mamamayan bago mo mahanap ang ating mga Diyos. Hindi ba, mga tao? Tanong ni Yamada Hayato sa karamihan. Oo, tama na, sigaw ng karamihan bilang tugon. Tuwang-tuwa sa pag-iisip na ang matataas at makapangyarihang mga Erudian ay yumukod sa harap nila, ang karamihan ay sumang-ayon sa kanyang pahayag. Gusto nilang makitang yumuko si Zoe at ang iba sa bawat isa sa kanila. Gawin mo, Bao, sigaw nila. Alam ni Zoe at ng iba pa na walang kasiguraduhan na tutulungan sila ng mga Diyos-Diyosan kahit yumuko sila. Maaaring pinapahiya lang sila ng mga Raysonian na walang intensyon na tulungan sila. Ganun pa man, lumingon si Zoe at iba pa para harapin ang mga tao pagkatapos ng maikling palitan ng tingin. Maaari tayong yumuko ng walang kabuluhan, ngunit dapat nating gawin ito kung may pag-asa na magaling si Evie. Hahaha, maririnig ang manak na tawa mula sa karamihan habang sila ay nanonood. Maging si Zoe at ang iba pa ay yumuko hanggang sa maputol ang kanilang likod sa bahagi, hindi sila tutulungan ng ating mga Diyos. Ano ba, hindi man lang sila lalabas para makita sila. Si Hayato, na nakatayo sa pintuan ng Black Dragon Hall, ay nag-iisip sa sarili na may masayang ngiti. Nakatanggap siya ng mga utos na makipaglaro sa mga Erudian gayunpaman ay nagustuhan niya. Dahil dito, hindi mahalaga kung anong uri ng kahihiyan ang dapat nilang pagdaanan. Ang mga Diyos ay hindi kailanman papayag na makita sila, lalo pa silang tulungan. Mas mabuting magbilang kayo. Dapat silang yumuko ng sapat na beses o hindi ito mabibilang. Sigaw ni Hayato. Si Zoe at ang iba ay hindi naglakas loob na magsalita bilang madalas. Pagkatapos ay dahan-dahan silang sumandal habang nakayuko sa unang pagkakataon. Si Hayato at ang iba pang mga Raysonian ay nakangisi mula tenga hanggang tenga habang nakatingin sa gilid. Boom! Isang di nakikitang puwersa ang biglang bumalot sa lugar. Napahawak ito sa ulo ni Zoe at ng iba pa, na pinipigilan silang yumuko. Ano ang nangyayari? Parang may harang na hindi nakikita na pumipigil sa aming yumuko. Lahat ay napatingin sa paligid na may pagkalito na nakasulat sa kanilang mga mukha. Ano pang hinihintay nyo lahat? Yumuko ka ngayon. Udyok ni Hayato sa kanila. Ang mga tao rin, ay sumigaw sa kanila na yumuko, ngunit hindi nila ito magawa kahit anong pilit nila. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Hayato at ng mga nanonood na may mali. Anong nangyayari dito? Sinong gumagawa nito? Galit na sigaw niya. Ilang sandali pa, nakita si Levi at ang dalawa pa. Dahil sa kanilang pagbabalat kayo, hindi agad sila nakilala ng mga tao doon. Ang sumunod na laman ni Zoe at ng iba pa, isang hindi nakikitang puwersa ang humila sa kanila pabalik. Paano kayo nakaluhod at yumukod sa mga hamak na ito? Malamig na sigaw ni Levi. Humakbang si Hayato at tinuro ng daliri si Levi habang nagtatanong, "So, ikaw ang nasa likod nito?" Pagkatapos ay nawala si Levi sa kanilang mga mata, at muling lumitaw sa harap ni Hayato na makalipas ang ilang segundo. Boom! Ipinadala si Hayato na lumipad sa harap ng pintuan ng Black Dragon Hall, na nabasag ito sa proseso. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2875. Kailan siya naging napakalakas? Nabalot ng nakamamatay na katahimikan ang buong lugar. Walang sino mang umasa na may mamagitan at pipigilan si Zoe at iba pa sa pagyuko, pati na ang pagpapalipad kay Hayato sa harap mismo ng Black Dragon Hall.
Ito ang Black Dragon Hall na pinag-uusapan natin. Mayroong 4 na nakakatakot na mga Diyos doon. Walang sino man sa Raysonia ang nang-ahas na gumawa ng gulo dito. Kailangan ng isang Diyos para hamanin ang isa pa, at 4 sila doon. Siguradong nasisiraan ng bait ang lalaking ito. Napaisip ang lahat habang nakikita si Levi. Marahas na kumaibot ang katawan ni Hayato matapos bumagsak sa lupa ng ilang sandali bago tuluyang hindi gumalaw. Umakyat ang mga tao para tingnan ng malapitan, napasigaw na lang sila sa gulat nang makita nila ang estado ng kanyang bangkay. Ang kanyang mga paa ay natanggal sa kanilang mga saksakan, at ang kanyang katawan ay babagsak sa kaunting hawakan. Napakalaki ng kaguluhan na iyon kaya nagulat ang lahat sa loob ng Black Dragon Hall. Isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling lumabas pagkatapos ng ilang segundo. Anong nangyari? Anong nangyari? Sigaw ng mga mandirigma. Nagalit sila nang makita nila na si Hayato ay pinatay sa malamig na dugo. Sino ang gumawa nito? Nagwawala na sila sa puntong iyon. Habang nakatayo si Levi sa labas mismo ng pinto, alam nilang iyon. Ang isa sa kanila ay humakbang at tinusok ng daliri si Levi habang tinanong niya, "Pinatay mo ba siya?" Basag. The next thing they know, naputol ang daliri niya sa bahagi, at nagspray ng dugo sa buong lugar. "Huwag mo akong ituro ang iyong daliri." Malamig na sigaw ni Levi. Boom! Ang lalaki ay pinaalis doon, at ang kanyang katawan ay sumabog sa isang madugong ambon sa hangin. Ito ay isang nakakagulat na tanawin na ang lahat ay natakot sa lugar. Ang ilan sa kanila ay nasisiraan ng bait dahil sa kabaliwan ng sitwasyon. Ang tahasang pumatay ng mga tao sa Black Dragon Hall kung saan naninirahan ang 4 na deity ay isang bagay na hindi kailanman gagawin ng matino na tao. May death wish ka o ano, punk? Daan-daang mga elite fighters mula sa Black Dragon Hall ang sumugod. Wala silang ibang gusto kundi ang putulin si Levi sa 1,000,000 piraso. Isang nakakatakot na enerhiya ang bomb-alot na Black Dragon Hall at napaatras ang lahat ng daang talampakan. Bukod sa mga Diyos-Diyosan, mayroon ding tonelada ng mga piling na naninirahan sa Black Dragon Hall. Bagamat lahat sila ay napalakas ng muling pagbabangon ng enerhiya, hindi sila nagbigay ng anumang hamon kay Levi. Bam! 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 Sa tuloy-tuloy na mga sampal, sunod-sunod niyang pinalipad ang mga ito palabas doon. Napakalakas ng kanyang mga sampal kaya napunit ang balat at tumambad ang mga piraso ng laman sa ilalim nito. Sa kabila ng pagpapalakas ng kanilang mga katawan sa pamamagitan ng pagtatayo ng muling pagbabangon ng enerhiya, wala itong nagawa upang maprotektahan ang mga mandirigma mula sa mga welga ni Levi. Habang dumarami ang mga manlalaban na bumagsak, nakilala ni Zoe at ng iba pa ang lalaking nakabalat kayo. Si Levi ba yun? Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang mga natatanging katangian. Nakumpirma ang kanilang mga hinala nang makilala nila si Dr. Erebus at Forlivius sa likod ni Levi. Simula kailan siya naging napakalakas? Tanong ni Zoe at ng iba. Si Levi ay hindi kailanman malakas sa simula, at hindi rin siya nakaranas ng muling pagkabuhay. Yaong pinalakas ng mga muling pagbabangon ng enerhiya ay may kakayahan na enerhiyang dumadaloy sa kanilang katawan, ngunit malinaw na hindi iyon ang kaso kay Levi. Kaya, paano siya naging napakalakas? Mukhang siya ay umaasa lamang sa kanyang pisikal na lakas, na siyang pangunahing pamamaraan na kanyang sinanay. Bagamat hindi nila nakumpirma ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan, hindi nila maiwasang madama na may kinalaman ito sa muling pagkabuhay ng mga potensyal na enerhiya. Naniniwala sila na malamang na siya ay nakakuha ng ilang malaking enerhiya mula sa mga resulta na muling pagbabangon ng enerhiya. Samantala, pinapatay ni Levi ang lahat ng nakikita na parang demonyong halimaw. Hindi nagtagal ay nakatambak na ang mga katawan sa sahig, at wala sa kanila ang buo. Daan-daang lalaki ang bumaba sa loob ng ilang minuto, at ang iba sa kanila ay tumakas ng mas malalim papasok sa gusali. Si Oda Isamo, isa sa mga pinuno ng mga mandirigma, ay tumawag kay Levi, "Pakiusap, maghintay sandali." Boom! Ang sumunod ay isang malakas na boom, at sumabog ang ulo ni Isamo matapos tamaan ng sampal ni Levi. "Pakiusap, pwede nating pag-usapan ito. Kami." Boom! Sinubukan ng ibang tao na magsalita sa kanyang paraan para makaiwas sa galit ni Levi ngunit nauwi sa paghahati sa kapalaran ni Isamo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 2876. Ang apat na Diyosa. Siguradong marami kayong nagsasalita ng kalokohan. Malamig na sabi ni Levi. Hindi ako pumunta dito para humingi ng tulong sa iyong mga bathala. Nandito lang ako para pumatay ng tao. Bakit gusto kong makipag-usap sa sinuman? Talagang walang awa si Levi habang lumalalim siya sa Black Dragon Hall. Nataranta ang lahat nang makita nila ang nangyari. Lalong nabigla si Zoe at iba pa nang maramdaman nila ang malakas na hangarin sa pagpatay mula kay Levi. Siyempre, alam nilang pinaghihiganti lang niya ang mga ito dahil hindi niya matiis na pinapahiya sila ng ganoon. Ang iba sa eksena, gayunpaman, ay nasa bingit ng pagkawala ng kanilang isip. Ano? Psycho ba ang lalaking ito? How dare he just show up at Black Dragon Hall and start killing everyone? Hindi ba siya nagbibigay ng ad asterisk man tungkol sa apat na bathala dito? Masyadong baliw ito. Nako, hindi, sasaktan niya ang mga Diyos-Diyosan. Hindi lang natin may iligtas si Forlivia, kundi mamamatay din tayong lahat dito. Nang mabawi ang kanilang katahimikan mula sa pagkakabigla, napagtanto ni Zoe at iba pa ang nakakatakot na kahihinatnan ng mga aksyon ni Levi. Pagkatapos ay sinubukan nilang pigilan siya, ngunit hinarang ni Dr. Erebus ang kanilang dinadaanan at sinabing, wala na kayong kailangang gawin. Tama ang ginagawa niya. At saka, nandito ako para ay back up siya sakaling may mangyari. Dahil pamilyar silang lahat sa mga kakayahan ni Dr. Erebus, hindi nagtagal ay kumalma sila pagkatapos marinig ang sinabi niya. Ito si Erebus Angel, ang may pananagutan sa mga muling pagbabangon ng enerhiya. Siya ay kilala na pinakakagalang-galang na panauhin saan man siya magpunta sa mundo. Kung kasama niya si Levi, kahit na ang apat na deity ng Black Dragon Hall ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Ano ba, lahat ng race niya ay kailangang gawin iyon. Kahit na malagay si Levi sa gulo, malulutas ito ni Dr. Erebus para sa kanya. Wala tayong dapat ipag-alala. Sa loob lamang ng ilang minuto, isa pang daang tao ang napatay ni Levi. How dare you make trouble in Black Dragon Hall? Ang ganitong kabastusan ay may parusang kamatayan. Isang tunog na kasing lakas ng kulog ang umalangaw-ngaw sa buong gusali. May malakas na ingay sa hangin, at parang umiikot ang mundo sa kanilang paligid. Higit pa rito, naramdaman ng lahat ang isang di nakikitang puwersa na dumudurog sa kanila mula sa itaas at nag-uudyok sa kanila na lumuhad sa sahig. Ang mga Diyos-Diyosan sa Black Dragon Hall ay sa wakas ay sapat na sa kabastusan ni Levi at nagpa siyang pigilan siya. Ang mga Raisin Ians na nanunood mula sa labas ay nakaramdam ng ginhawa nang marinig iyon, at ang masayang ngiti ay bumalik sa kanilang mga mukha makalipas ang ilang sandali. Oh, mga Diyos-Diyosan, mangyaring wakasan ang barbarong ito mula kay Erudia. Sabay-sabay nilang sigaw habang nakaluhod. Hey, hindi ko alam kung sino ang lalaking ito, pero baka baliw siya kung sa tingin niya ay magagawa niya ang gusto niya. Ngayong nagpakita na ang mga Diyos-Diyosan, tiyak na papatayin nila siya. Masyado kayong madaldal. Napabuntong hininga naman ang sagot ni Levi, at mas lalo siyang pumasok sa gusali habang si Dr. Erebus ay nakasunod na malapit sa likuran. Gusto silang sundan ni Zoe at ng iba pa, ngunit pinigilan sila ng mga matatanda. Sa tingin ko dapat na tayong maghintay dito para hindi na tayo makagawa pa ng gulo. Pagdating sa loob ng Black Dragon Hall, nakita ni Levi ang napakaraming tao sa harapan niya. Apat na individual na patuloy na nagpapalabas ng nakakatakot na aura ay makikita na nakaupo na naka-crossleg sa harapan. Bigla nilang iminulat ang kanilang mga mata at pinandilatan si Levi habang nagtatanong, paano mo pinatay ang aming mga alagad? May death wish ka ba? Wala ka talagang enerhiya sa iyo. Paano mo nagawang pumatay ng napakaraming makapangyarihang mandirigma? Ito ay hindi ka panipaniwala. Wala siyang enerhiya sa kanyang katawan. Paano niya napatay ang napakaraming lalaki natin? Ang ilan sa kanila ay halos kasing lakas ng mga Diyos-Diyosan, ngunit pinatay niya silang lahat ng madali. Pagkatapos ay inilipat nila ang tingin nila kay Dr. Erebus, at agad na nagbago ang tingin sa kanilang mga mukha. Erebus Angel. Halata naman na medyo natatakot sila sa doktor, pero tumanggi silang sumuko ng walang laban. Huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo dahil sa kakampi mo lang si Erebus Angel. Kailangan mo pang mamatay para sa iyong mga aksyon.
Sigaw nila habang mariing nakita si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2897. Pagpatay sa isang Diyos sa isang segundo. Dahil maraming tao ang namatay sa kamay ni Levi, determinado ang mga Diyos na parusahan siya kahit na sinubukan silang pigilan ni Dr. Erebus. Erebus Angel, this is a matter between him and us, it has nothing to do with you. Please, umalis ka na. Magalang nilang hiniling kay Dr. Erebus na umiwas sa usapin. Bagamat medyo natatakot sila sa kanya, matatag sila sa kanilang paninindigan kung saan hindi dapat isangkat ni Dr. Erebus ang kanyang sarili sa paggamit nito. Nang marinig iyon, tumawa si Dr. Erebus at sumagot, duda akong makialam kahit na gusto ko. Aware siya na wala siyang karapatang isuksok ang kanyang ilong sa negosyo ni Levi. Nang matapos si Dr. Erebus, nasumpungan niya ang apat na Diyos na nasa harapan niya. Maliwanag, wala silang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Kahit hanggang ngayon, ang inaalala lang nila ay baka madamay ako. Matapos pakinggan ang tugon ni Dr. Erebus, nakahinga ng maluwag ang mga deity mula sa Black Dragon Clan. Hanggat pumapayag si Erebus Angel na lumayo dito, magagawa nating lahat para patayin si Levi nang walang pag-aalala. Biglang ngumisi si Levi matapos may pumasok sa isip niya. Alam mo, sa tingin ko ay nahanap ko na ang perpektong regalo para sa imperial na pamilya ng Rezo niya. Nang marinig iyon, tila naunawaan ni Dr. Erebus ang ipinahihiwatig ni Levi. Sa palagay ko ang kaloob na sinasabi niya ay ang mga ulo ng apat na Diyos. Sa napagtanto, hinihingal ni Dr. Erebus ang likas. I bet Levi ay ang tanging tao sa mundo na maaaring magkaroon ng ideya ng paggamit ng mga deities ulo bilang isang regalo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin ang apat na Diyos kay Levi at nagtanong, sino ka? At bakit mo pinatay ang mga apprentice namin? Ngumuso si Levi, nararapat silang mamatay dahil sa pang-iinsulto kay Erudia. Nang matapos si Levi, nagalit ang mga Diyos. Tahasan niyang hinamon ang ating paghawak sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao sa ating bulwagan. Hindi mahalaga kung ano ang dahilan. Wala siyang karapatang patayin ang mga apprentice natin kahit may ginawa silang mali. Sa madaling salita, naisip nila na si Levi ay nakagawa ng isang napakalaking krimen. Makinig ka dito. Maaari naming hayaang mamatay sa hindi gaanong masakit na paraan kung luluhod ka, humingi ng tawad at sasabihin sa amin ang iyong sikreto. Tama na yan. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan para sa iyo ngayong nasaktan mo kaming mga Diyos. Gayunpaman, maaari naming gawing madali para sa iyo kung sasabihin mo sa amin ang iyong sikreto. Kahit na gusto ng mga Diyos na mamatay si Levi, nais din nilang malaman ang kanyang lihim. Bakit napakalakas niya ng walang enerhiya na enerhiya? Kaya ba niya talagang maghagis ng isang malakas na suntok sa pamamagitan lamang ng purong lakas? Dapat may sekreto sa likod nito. Sa kasalukuyang panahon, ang lahat ng enerhiya ay madaling makuha. Kaya naman, pinahahalagahan ang mga piling mandirigma, kabilang ang mga Diyos-Diyos, ang iba't ibang pamamaraan upang mapakinabangan ang mga maaaring lumikha ng enerhiya sa mga katawan. Bagamat lahat ng mga Diyos-Diyosan ay nagtataglay ng malaking halaga ng enerhiya, kailangan nilang ipagpatuloy ang pagsasanay upang maging mas malakas. Sa madaling salita, iba ang kakayahan ng bawat Diyos sa iba. Dahil alam ng mga Diyos-Diyosan na maaaring may sikretong pamamaraan si Levi na nakatulong sa pagpapataas ng mga pisikal na kakayahan, natural lang na ayaw nilang pabayaan ang pagkakataon. Kalokohan. Nawala agad si Levi nang magsalita siya. Sa sumunod na sandali, muli siyang nagpakita at tumayo sa harapan ng apat na Diyos-Diyosan. Boom! Mabilis niyang binato ang isang malakas na suntok sa isa sa mga Diyos-Diyosan, si Jotun Kyudai. Dahil nangyari ito sa isang kisap mata, walang oras si Kyudai para iwasan ang pag-atake. Sa pagkuha ng tama na naglalaman ng napakalaking enerhiya, ang katawan ni Kyudai ay nagkawatak-watak bago sumabog sa maliliit na sugat. Nagulat ang lahat sa eksena. Hindi sila makapaniwala na nakapatay lang si Levi ng isang Diyos sa isang suntok. Wala pa sa kanila ang nakarinig o nakatagpo ng ganoong pangyayari noon, kung saan ang isang Diyos ay maaaring mapatay ng isang suntok. Kasabay nito, kahit na alam ni Dr. Walang hirap-hirap lang ba siyang pumatay ng isang Diyos? Sa wakas ay naunawaan ni Dr.
Erebus kung bakit minamaliit ni Levi ang mga Diyos-Diyosan at sinabi ng maaga na sila ay mahina. Maliwanag, wala silang laban kay Levi. Noon lang, ang isa pang Diyos-Diyosan, si Hachiga Shansuke, ay bumalik sa kanyang katinoan pagkatapos masaksihan ni Levi ang pagpatay sa kanyang kasama. Kaagad, tinawag ni Shansuke ang lahat ng kanyang mga nakamamatay na enerhiya upang lumabas ng isang aura. Galit na galit siya at gusto niyang patayin kaagad si Levi. Napakabilis, ang natitirang dalawang Diyos ay nag-ipon din ng kani-kanilang mga enerhiya na may tanging layunin na patayin si Levi. Nang sabay-sabay na umatake ang tatlong Diyos, may isip na alam ng isa kung gaano sila kalakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2878. Ang lalaking pumatay sa mga Diyos-Diyosan. Halos mapuksa sila sa pag-atake sa lugar na nagdulot ng lindol. Dumagundong ng malakas ang lupa na parang mabibiyak. Maging si Dr. Erebus ay nabigla sa nakita. Maaring siya ay makapangyarihan, ngunit alam niya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa mga Diyos-Diyosan kung sabay-sabay silang lumapit sa kanya. Isang malakas na surge ng pressure ang dumapo sa lahat. Ang kanilang malakas na enerhiya ay talagang ang kapangyarihan ng universo, at ginagamit nila ito upang magamit sa lahat. Iyan ang dahilan kung bakit sila nakilala bilang mga Diyos-Diyosan, dahil may kontrol sila sa universo. Lahat ay kailangang yumukod sa harap ng mga Diyos-Diyosan. Kapag bumalot ang kanilang nakakatakot na aura sa paligid, lahat ng nasa ilalim nila ay mapupunit, lalo na ang mga ordinaryong tao. Upang sabay-sabay na salakayin ang tatlong Diyos, may isip ng isa kung gaano sila kalakas. Pakiramdam ni Dr. Erebus ay sasabog na siya mula sa hindi magagapi na aura. Sa sandaling iyon, kumilos si Levi. Hindi niya pinansin ang aura at humakbang pasulong. Nang walang pag-aalinlangan, pinuntahan niya si Shansuke at hinayaan ang huli na atakihin siya ng paulit-ulit. Sa kabila ng pag-atake, mabuti si Levi. Nagawa pa niyang bigyan ng sampal si Shansuke. Boom! Agad na sumabog si Shansuke na parang isang hinog na pakwan. Wala siyang kalaban-laban sa sampal ni Levi at namatay sa lugar. Hindi maitago ng iba pang dalawang Diyos ang kanilang pagkagulat, dahil hindi nila inaasahan na mangyayari ito. Boom! Boom! Bago pa sila makapag-react, lumapit sa kanila si Levi. Ang kanyang mga suntok ay sapat na malakas para mapalipad sila. Parehong mga Diyos-Diyosan na parang mga lobo habang ang kanilang sarili na enerhiya ay tumakas sa kanilang katawan. Ito ay hindi may kakailan na isang nakakabighaning tanawin. Dr. Erebus tumigil sa kanyang mga truck. Ang libu-libong lalaki sa Black Dragon Hall ay natigilan sa lugar, dahil ang mga tanawin ay masyadong hindi kapanipaniwala. Kahit kailan ay hindi nila inaasahan na mapapatay ni Levi ang apat na Diyos sa pamamagitan lamang ng pagsampal sa kanila. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay hindi makaligtas kahit isang galaw mula kay Levi. Ito ay isang nakakatakot na realisasyon para sa kanila. Mula noong muling pagkabuhay ng enerhiya, ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng isang ordinaryong tao na maaaring makapatay ng mga Diyos-Diyosan. Ito ay halos isang himala. Sa wakas ay naunawaan nila kung paano namatay si Kitejima Ichiro sa Erudia. Ang lalaki ay hindi pinatay ng isang hayop gaya ng sinasabi ng mga alingawngaw. Sa halip, pinatay siya ng iba. Ang iba pang nang insulto kay Erudia ay mamamatay ngayon. Anunsyo ni Levi habang inililibot ang tingin sa lahat. Ang iba ay natauhan at agad na tumakas. Buzz, buzz, buzz. Biglang nagpakawala si Levi ng nakakatakot na aura na lumikha ng kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya sa paligid niya. Parang kaya niyang i-warp ang space. Ang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat at bumalot sa lahat. Boom, boom, boom. Ang mga mandirigma sa Black Dragon Hall ay isa-isang sumabog sa ambon ng dugo. Pinagmasdan ni Dr. Erebus ang libu-libong katawan na sumabog sa harap ng kanyang mga mata. Hindi nagtagal, nabura ang lahat sa Black Dragon Hall. Walang nakaligtas, dahil kahit ang apat na Diyos-Diyosan ay patay na. Ang kanilang mga kapalaran ay seliado mula sa sandaling si Levi ay unang pumasok sa Black Dragon Hall. Nang makaisip si Ichiro ng planong gawing alipin niya si Erudia, dapat ay inaasahan na niya ang mga kahihinatnan. Lalo na't gusto nilang pahirapan ang mga kaibigan at pamilya ni Levi, halatang hindi sila papayagan ni Levi na mabuhay.
Lahat sila ay buburahin niya. Noon, kinailangan ni Levi na maging low profile at itago ang kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang maging alerto sa lahat ng oras. Gayunpaman, ang sitwasyon ay ganap na naiiba ngayon. Maaari siyang magpatuloy at patayin ang sino mang hindi niya gusto. Kunin mo ang regalo. We're going to see the Imperial Family of Raysonia, mahinahong utos ni Levi. Nagkaroon ng kaguluhan sa Black Dragon Hall, at halos hindi maitago ang mga naghihintay sa labas ng kanilang pagkabalisa. Nako, walang nang ahas na pumasok para tingnan ang sarili. Si Zoe at ang iba pa ay pinagpawisan ng malamig, dahil wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa loob. Sa sandaling iyon, lumabas si Levi kasama si Forlivia sa kanyang likod. Nakasunod sa likuran niya si Dr. Erebus, na may hawak na malaking bag sa kanyang mga bisig. Nakahinga ng maluwag si Zoe at ang iba nang makita silang ligtas at maayos. Salamat sa Diyos na maayos sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2879. Ligtas sa akin si Evie. Sila ay hinalinhan na si Dr. Erebus ay pumasok kasama si Levi. Bagamat alam nilang malakas si Levi, ang unang pumasok sa isip nila ay tiyak na nakita ni Levi nang hindi nasaktan salamat kay Dr. Erebus. Pagkatapos ng lahat, si Dr. Erebus ay Erebus Angel, ang tagapagligtas ng mundo. Iginagalang siya ng mga tao sa buong mundo. Iyon siguro ang dahilan kung bakit pareho silang nakatakas. Wala nang iba na tila posible. Ang tanging iba pang paliwanag ay pinatay ni Levi ang lahat sa Black Dragon Hall ng mag-isa, kabilang ang 4 na deity. Malinaw naman, ang posibilidad na iyon ay napakakamangmang-mangha upang magsimula alang ngunit. Mula noong muling pagkabuhay ng enerhiya, walang Diyos ang napatay. Parehong pinatay sina Ichiro at Abner ng mabangis na hayop. Dahil walang precedent ng isang ordinaryong tao na pumatay sa isang Diyos, tumanggi silang maniwala na hindi lang isa, kundi 4 na Diyos ang pinatay ni Levi. Simula ngayon, gagawa ako ng paraan para magamot si Evie. Kaya huminto sa pagtakbo sa paligid upang humingi ng tulong. Walang silbi ang humingi ng tulong sa mga Diyos-Diyosan. Kung pipilitin mong tumulong, bumalik ka sa Erodia, anunsyo ni Levi sa karamihan. Ayaw niyang magdulot ng gulo sa ibang lugar, dahil alam niyang hindi pa niya mahahanap ang solusyon. Galit na nakatingin sa kanya ang lahat. Sabi ng sino, hindi ka humingi ng tulong sa anumang mga Diyos-Diyosan. Kaya paano mo malalaman na hindi ito gagana? Tama, ang mga Diyos ay makapangyarihang nilalang. Tiyak na matutulungan nila tayo. Walang naniwala sa mga salita ni Levi, syempre. Sa sandaling iyon, lumabas si Dr. Erebus at ipinahayag, sinubukan na namin ang lahat, ngunit walang gumana. Hiniling ko sa 7 deity sa Sponia na tingnan ang kalagayan ni Evie at wala silang magawa para tumulong. Walang silbi ang mga Diyos-Diyosan na pinagpipitaganan ninyong lahat. Nang ang deklarasyon ni Dr. Erebus, nawala kaagad ang kanilang narinig na pagdududa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga salita ay mas makapangyarihan at siya ay talagang napunta sa mga Diyos-Diyosan ng personal. Sa huli, hindi nila mapabulaanan ang kanyang mga salita. Sa ngayon, bumalik ka na lang sa Erodia, udyok ni Levi. Sinaman siya ng tingin ni Zoe. Levi, bakit ka nandito sa Raysonia? Nakakita ka na ba ng paraan para iligtas siya? Oo, pumunta ako dito para subukan ito. Kaya hindi mo kailangang manatili sa likod. Huwag kang mag-alala, ligtas si Evie sa akin. Sa katunayan, ito ang pinakaligtas na lugar na maaari niyang puntahan, paniniguro ni Levi sa kanya. Bago pa makapagsalita si Zoe, sumigaw si Dr. Erebus, huwag kang mag-alala. Sasamahan ko sila. Matapos paalisin si Zoe at ang iba pa, si Levi at ang dalawa ay nagtungo sa imperial na palasyo ng Raysonia. Samantala, ang mga taong naiwan ay nasa estado ng pagkataranta. Hindi nila maintindihan kung bakit walang ginawa ang Black Dragon Hall para parusahan ang pumatay. Maaaring maimpluwensyahan si Dr. Erebus. Ngunit kakaiba na maaaring umalis si Levi pagkatapos patayin ang napakaraming tao. Ang buong sitwasyon ay kakaiba. Hindi nila maiwasang magtaka kung ano ang ginagawa ng 4 na Diyos. Habang umiikot ang maraming tanong sa kanilang mga ulo, alam nilang nasa loob ng Black Dragon Hall ang sagot. Sa kabila ng kanilang pagkamausisa,
Gayunpaman, hindi sila nang ahas na pumasok sa Black Dragon Hall upang i-verify ang mga bagay para sa kanilang sarili. Hindi nila alam na ang apat na Diyos ay namatay ng buo. Ang imperial na pamilya ng Raysonia ay umiral na tulad ng Raysonia at ito ay pinahahalagahan. Bagamat wala silang anumang posisyon, inukupa nila ang posisyon sa Raysonia. Ang imperial na pamilya ng Raysonia ay nagmamay-ari ng mga pinakasinaunang bagay at mga lihim ng Raysonia. Mayroon din itong mga elite mula pa noong unang panahon. Noon pa man ay mababa ang profile nila at hindi nakikialam sa lahat ng iba pang mga gawain. Iyon ang dahilan kung bakit ang imperial na pamilya ni Raysonia ay hindi nagpadala ng sinuman upang pigilan si Levi nang gumawa siya ng kalituhan sa bansa ilang taon na ang nakalilipas. Siyempre, ang isa pang dahilan ay hindi pinagbantaan ni Levi ang kanilang mga interes. Kung naapektuhan niya ang kanilang mga interes, tiyak na kitol na nila ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang imperial na pamilya ni Raysonia ay huminto sa pagiging mababang profile matapos ang biglang pagbabago ng kapaligiran at ang pagbabago ng kanilang gusali ay nawasak. Sinasabing si Raysonia ang may pinakamaraming bilang ng mga Diyos-Diyosan. Para bang hindi iyon sapat, ang imperial na pamilya ay nagsisiwalat ng ilang mga sinaunang pamamaraan upang lumikha ng mas maraming manlalaban. Ngayon, naghahanap sila para sa higit pang mga Diyos na makakasama nila. Ang apat na deity ng Black Dragon Hall ay kanilang target din. Hindi nagtagal pagkaalis ni Levi at ng kanyang grupo, unti-unting naghiwalay ang mga tao. Dalawang figure ang lumitaw nang wala saan. Nakasuot sila ng magarang damit na banordahan ng 16 na chrysanthemums. Iyon ang sagisag ng imperial na pamilya ng Raysonia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2900. Pagkuha ng isang bagay na akin. Maliwanag, ang parehong bagong dating ay nagmula sa imperial na pamilya ng Raysonia. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay may karapatang magsuot ng mga damit na may burden ng 16 na krisantemo. Ang mga lalaki pala ay nakihalubilo sa mga tao kanina at nakita nilang umalis si Levi na hindi nasaktan. Na-curious sila kung bakit pinayagan siya ng Black Dragon Hall na umalis pagkatapos niyang pumatay ng napakaraming tao doon. Hindi normal para sa Black Dragon Hall na palayain siya nang hindi siya tinuturuan ng leksyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga deity sa Black Dragon Hall ay mga masasamang nilalang. Matagal nang nakikipag-usap ang imperial na pamilya ng Raysonia sa mga deities. Sumang-ayon ang mga Diyos-Diyosan na makipagsanib puwersa sa imperial na pamilya ng Raysonia, ngunit nauwi sa pagsasabi ng kanilang mga kondisyon. Ang bawat kondisyon ay mas malupit kaysa dati. Ngayong napakarami na sa kanila ang napatay ni Levi, walang paraan ang mga Diyos-Diyosan na hayaang mawala ang bagay na ito. Imposible lang. Sa katunayan, marami pang iba ang may parehong pagdududa ngunit hindi makapag-ipon ng lakas ng loob na pumasok at alamin ang katotohanan para sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang mga lalaki mula sa imperial na pamilya ng Raysonia ay walang problemang gawin iyon. Kaya naman, pumasok sila sa Black Dragon Hall. Sa sandaling makapasok sila, ang hindi mapag-aalinlangan ng metal na amoy ng dugo ay nanag sa kanilang mga sentido. Maliwanag, isang labanan ng siglo ang naganap sa bulwagan. Dahan-dahan silang pumasok, ang kakilakilabot na tanawin na lumitaw sa kanilang mga mata ay halos mawalan ng ulirat sa takot. Doon lang nila napagtanto kung bakit nagawang umalis ni Levi nang hindi nasasaktan. Pinalis na ni Levi ang buong Black Dragon Clan. Parehong bumagsak ang lalaki sa lupa at hingal na hingal. Natakot sila nang maisip na ang isang tao ay maaaring pumatay ng mga Diyos-Diyosan. Si Levi ay walang kahit anong kilos na enerhiya, kaya hindi nila maisip kung paano niya ginawa iyon. Puno ng takot, inisip nila kung saan susunod na pupunta si Levi at ang kanyang barkada. Ang imperial na palasyo ng Raysonia ay matatagpuan sa gitna ng Horrington sa Raysonia. Bagamat ang kalahati ng palasyo ay nawasak dahil sa pagsabog ng enerhiya, mula noon ay naibalik na nila ito. Ang palasyo ng imperial ay binabantayan ng husto ng mga mandirigma. Sa Raysonia, ito ang lugar na may pinakamaraming Diyos. Mayroon silang 30 Diyos sa kabuuan. Ang mga Diyos na ito ay pawang hindi mabilang na mga mandirigma mula noong sinaunang panahon na nalantad sa pagtatayo ng enerhiya at sa gayon, ito ang kanilang klase. May ilan din na isang hakbang na lang para maging mga Diyos-Diyosan.
Ang imperial na pamilya ng Raysolnia ay may maraming sinaunang pamamaraan, kaya ang pansamantalang mga Diyos-Diyosan ay maaaring magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang labanan ang mga Diyos-Diyosan. Sa kabila ng kakulangan ng pagkawala ng enerhiya, nagtataglay sila ng mga pamamaraan at kasanayan na nalampasan ang iba pang mga Diyos. Hindi nagtagal, dumating si Levi sa pasukan ng imperial na palasyo ng Raysolnia kasama si Forlivius sa kanyang likuran. Mayroong mahigit 100 mandirigma na nakabantay doon. Agad silang humakbang para pigilan si Levi sa pagsulong. "Sino ka? Sabihin ang iyong layunin," tanong ng isang gwardya. Biglang nawala si Levi sa harap nila. Boom! Boom! Sa susunod na sandali, 12-12 ng mga figure ang pinalipad. Bumagsak. Ang isa sa mga gwardya ay lumipad mismo sa pintuan, pinaghiwa-hiwalay ito. Ang natitirang mga gwardya ay mabilis na lumapit at sumugod. Gayunpaman, agad silang pinalipad. Thud, thud, thud. Isa-isa silang bumagsak sa lupa. "Narito ako para kumuha ng isang bagay," sabi ni Levi pagkatapos nilang bugbugin. Pagkatapos ay pumasok siya sa palasyo ng imperial na para bang sarili niyang bahay. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay ninakaw ang Poison Handbook mula kay Erudia, at narito siya upang ibalik ito. Hindi na niya kailangang ipaalam sa kanila ang tungkol sa pagdating niya, dahil may kinukuha lang siyang pag-aari. Ang kailangan lang niyang gawin ay pumasok at kunin ito mula sa kanila. Ang kaguluhan na dulot ni Levi ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng imperial na pamilya ng Raysolnia. Ang mga elite ay sumugod patungo sa pasukan sa kaguluhan. Kasabay nito, ang mga mandirigma sa antas ng Diyos na naglilibot sa paligid ng palasyo ay nagmulat sa kanilang mga mata. Gayunpaman, hindi ito dahil nakaramdam sila ng malakas na aura. Ang pangunahing dahilan ay ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng lakas ng loob na umatake sa imperial na palasyo ng Raysolnia. Na-curious sila kung sino ang nanghihimasok. Sino kaya ang nanghihimasok? May death wish ba siya? Marahil ay may posibilidad na mangyari ito sa nakaraan. Gayunpaman, ang imperial na pamilya ng Raysolnia ay hindi nag-abala na itago ang kanilang kapangyarihan ngayon, at alam ng lahat na mayroon silang 30 Diyos-Diyosan na kasama nila. Kakapasok lang ni Levi at ng dalawa pa sa palasyo nang pigilan sila ng isang grupo ng mga lalaki. "Bigyan mo ako ng Poison Handbook, kung hindi, tatapusin ko ang iyong buhay sa sandaling ito."